Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Memory Awakening. Drake Hendrix. C1 C10. At Master Big Boss. Sa mga lansangan ng Morelos City, nagmamadaling tinungo ni Drake Hendrix ang vilya ng pamilya McCliff, dala ang isang kaldero ng sopas ng manok. Ngayon ang ikapitong kaarawan ni Old Master McCliff, at lahat ng miyembro ng clan ay nagmamadaling pumunta sa mansyon ng McCliff para magdiwang. Bilang manugang na nagpakasal sa pamilya, natural na hindi exception si Drake. Sa kabila ng walang nagtuturing na bahagi siya ng pamilya McCliff, kahit man lang sa pangalan, isa pa rin siyang McCliff. Espesyal siyang nag-iingat sa pagluluto ng isang kaldero ng sopas ng manok noong araw na iyon, na nagpaplanong dalhin ito para sa kaarawan ni Old Master McCliff. Kung tutuusin, wala siyang gaanong pera sa kanyang bulsa at hindi niya kayang bumili ng regalo. Mula sa malayo, natatanaw niya ang mga mag-agarang sasakyan na pumupuno sa paligid ng vilya, nahulaan niya na marahil siya lang ang dumarating na naglalakad. Pagdating sa entrance ng McCliff Family Villa, nakita ni Drake ang isang nakamamanghang magandang babae na nakatayo sa pintuan, nababalisa ang pagtingin sa paligid. Bakas pa sa mukha niya ang pag-aalala. Sa kabila ng ilang metro ang pagitan, ramdam pa rin niya ang kakaibang ugali nito. Ang pangalan ng babae ay Aurelia McCliff, apo ni Old Master McCliff. Siya rin ang asawa niya sa pangalan lang. 3 taon na ang nakalilipas, dumating si Drake sa Morelos City at, sa isang twist ng kapalaran, pinagaling si Old Master McCliff sa isang paghihirap na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Tuwang-tuwa si Old Master McCliff at nangakong tutuperin ang anumang kahilingan para kay Drake, na itinuro lamang. Si Aurelia at sinabi ang isang pangungusap, gusto ko siyang pakasalan. Hindi malinaw kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Drake, na nawalan ng alaala, na siya ang kanyang hinahanap. Kahit na ang pamilya McCliff ay labis na ayaw, dahil ang salita ni Old Master McCliff ay lumabas, kailangan nilang tuparin ang pangako para sa kapakanan ng mukha ng pamilya. Kaya, si Drake ay naging manugang na nagpakasal sa pamilya McCliff. Dito nagsimula ang kanyang alaala. Tungkol sa kanyang nakaraan, wala siyang maalala, kahit ang kanyang pangalan, maliban sa malaman na siya si Drake Hendrix. To be precise, si Drake ay isang lalaking may amnesia. Bagamat araw-araw siyang nahaharap sa pang-aalipusta, at least hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit. Hayaan silang sampain kung gusto nila, kung tutuusin, kaya lang niyang magpanggap na walang narinig. Ano yang hawak mo sa kamay mo? Nang makitang papalapit si Drake na may hawak na kung ano, tanong ni Aurelia na may bahid ng mukha. Naiirite siya sa mismong paningin ng sarili niyang asawa. Mula nang ikasal sa pamilya McCliff 3 taon na ang nakalilipas, walang ginawa si Drake kundi magwalas ng sahig at magluto sa bahay. Kung talagang inutil siya, tinanggap na ni Aurelia. Ngunit 3 taon na ang nakalilipas, malinaw niyang napagaling si Old Master McCliff sa kanyang matagal ng mga karamdaman. Ang insidenteng iyon ay minsang nagdulot ng sensasyon sa Morelos City, at maging ang pamilya McCliff ay nag-iisip na nakahanap sila ng isang kayamanan. Kung hindi, bakit papayag si Zaid McCliff na pakasalan ang kanyang pinakamamahal na apo kay Drake? Ngunit sa loob ng 3 taon na iyon, maliban sa pagluluto at pagwawalis, si Drake ay hindi nagpakita ng anumang iba pang kahangahangang katangian. Dahil dito, hinala ng pamilya McCliff kung sinuwerte lang ba siya noon. Kaya naman lalong lumala ang ugali nila sa kanya. Nagluto ako ng sopas ng manok, na sigurado akong magugustuhan ni Lolo, sabi ni Drake na bahagyang ngumiti. Bagaman limitado ang kanyang trabaho sa paglalaba at pagluluto, ang mga pagkaing ginawa niya ay maihahambing sa isang 5-star na chef. Nang humiling si Old Master McCliff sa kanya, sinabi ni Drake na gusto niyang pakasalan si Aurelia. Kahit na sa mga taon pagkatapos ng kanilang kasal, ito ay kasal sa pangalan lamang, hindi niya ito pinagsisihan. Come in with me, sabi ni Aurelia na walang magawang buntong hininga. Naisip niya ang tungkol sa diborsyo, ngunit ang gayong hakbang ay walang alinlangan na kahihiyan ng pamilya McCliff. Ilalagay pa nito ang buong pamilya sa kahihiyan dahil sa kawalan ng pasasalamat. Tiyak na hindi siya papayagan ni Old Master McCliff na gawin iyon.
Pagpasok pa lang ng dalawa sa McCliff Mansion, nakita nilang maraming clan members ang dumating na may dalang malalaki at maliliit na pakete. Aurelia, napakatagal na, lalo ka pang gumanda. Sabi ng nakatatandang kapatid ni Aurelia na si Tess. Ikinasal si Tess sa pamilyang Leopold sa Morelos City noong nakaraang taon, isang laban na itinuturing na pantay sa katayuan sa lipunan. Sa pag-unlad ng negosyo ng libangan ng pamilya Leopold nitong mga nakaraang taon at ang pagtaas ng kanilang kayamanan, kasama ang pagmamahal ni Tess sa vanity, bihira niyang pinalampas ang pagkakataong pabayaan sina Drake at Aurelia. Kuya, bayaw. Hindi malay ni Aurelia na lumayo kay Drake. Kahit na sila ay magkapatid, ang panunuyan ni Tess ay maaaring maging mas mabangis kaysa sa mga kaaway. Aurelie, 3 taon na kayong kasal at wala pa ring balitang may baby. Hindi kaya ng iyong asawang walang kabuluhan. Tumaas ang kilay ni Tess at sinabing may mapanuksong tono, may 3 unfilial acts, and the worst is to have no descendants. Lahat kami naghihintay na magkaanak kayong dalawa. Naghihintay na tingnan ang mga biro, ha? Ngumisi si Aurelie, bata pa tayo, sa halip, dapat kang mag-ingat tungkol sa mga panganib ng pagiging isang mataas na edad na ina. Aurelie, anong ibig mong sabihin? Minumura mo ba ako? Ipinatong ni Tess ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at ngumuso, plano namin ni Calvin na magkaanak sa katapusan ng taon, ngunit mas mabuting mag-ingat ka na hindi maubos ang iyong pamilya. Gaano kakalungkot na laging hinahanap ang aming atensyon. Napaangat ng tingin si Drake kay Calvin at biglang tumawa, tingnan mo ang kutis ni Bayaw, parang hindi siya umaasal lately. Mag-ingat na hindi. Magkasakit ang kapatid na babae, kung hindi, maaaring magdusa ang buong kumpanya. 3 taon na ang nakalilipas, pinagaling ni Drake si Old Master McCliff, kaya ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay iginagalang pa rin ng lahat. Sa ganoong komento mula sa kanya, ang pamilya McCliff ay tumingin sa mag-asawa na may kakaibang mga tingin. Calvin, nagtataka ako kung bakit gabi na ang uwi mo. Sabihin mo sa akin, saan ka nang galing? Putol ni Tess, na biglang nagbago ang ekspresyon bago na pagtanto, Drake, anong ibig mong sabihin? Sisirain kita ngayon. Kuya, nung kinukutsa mo kami noon, bakit hindi mo sinabi ang mga ganyan? Maaaring hindi magaling sa ibang bagay ang ating Drake, pero hindi siya nagkamali sa pagpapagamot, pahayag ni Aurelia. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa kanyang asawa, nakalulugod na makita si Tess na inilagay sa kanyang lugar. Bukod dito, napagaling nga ni Drake ang ilang maliliit na karamdaman sa bahay sa paglipas ng mga taon. Fine, sinasabi na ang mga babae ay parang lobo sa edad na 30 at parang tigre sa edad na 40. Mukhang si Drake dito ay nakatakdang gawin iyon. Nagnganga ang ngipin at nagmura si Tess. Hey! Malamang ang sobrang pagkain ng malambot na bigas ay nagpapahina sa kanya, tama ba? Sinulyapan ni Calvin si Drake at naglakad na paalis papasok ng bahay kasama si Tess sa kanyang mga bisig. Eksakto, parang asawa ko ang bahala sa pagkakakitaan, at ako ang bahala sa pagiging maganda. Hindi tulad ng ilang mga tao, nagpakasal sa isang talunan na kailangang balikatin ang lahat sa kanilang sarili. Habang tumatawa si Tess, hindi niya maiwasang kutsain si Aurelia. Alam ng lahat na si Drake ay isang homebody, na hindi nakapag-uwi ng kahit 1 sentimo sa loob ng 3 taon. Sa totoo lang, siya ang epitome ng isang freeloader. Nagkaroon ng panuntunan sa pamilya McCliff. Ang sino mang babaeng nagpakasal ay hindi na muling gumastos ng kahit 1 sentimo ng pera ng pamilya. Kung nag-asawa ka ng maayos, natural, inaani mo ang mga benepisyo. Ngunit para sa isang tulad ni Aurelia, kailangan niyang pasanin ang bigat ng buong sambahayan ng mag-isa. Bilisan mo at umalis ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Nangunot ang ilong ni Aurelia, at humakbang siya patungo sa bahay. Masama daw sa mga lalaki ang maling piliin ang propesyon at ang mga babae ay magpakasal sa maling lalaki. Sa nakalipas na 3 taon, hindi mabilang ang mga panunuya niya. Sa bawat oras na hinihimok niya si Drake na lumabas at magtrabaho, ngunit tumanggi ito. Nang makita niya ang ibang mga lalaki na nagsusumikap sa labas habang ang kanilang mga asawa ay namimili buong araw, halos maiyak siya. Sa pagiging babae lang, bakit kailangan niya maging breadwinner at mag-aagawan ng pera sa labas? Lalaki ka rin ba? Pagtrato sa sarili mong asawa ng ganito. Pinigilan ni Aurelia ang kanyang mga luha, ngunit sa loob-loob niya, siya ay nasa lalim ng kawalan ng pag-asa. Sumunod si Drake malapit sa likuran, ang kanyang mukha ay malungkot sa kapitan.
Nais din niyang magtrabaho, ngunit sa tuwing lalabas siya ng pinto, nahaharap siya sa matinding pagtutol na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatili ng tahimik sa bahay. Hindi ba tayo inilaan para sa mababang paggawa? Marahil ang paniralang ito ang pinakamahusay na naglalarawan sa kanyang damdamin. Ngunit hindi niya ito sinabi kahit kanino dahil alam na alam ni Drake na pangungutya lang ang ay dudulot nito. Sa pamilyang ito, walang sino man ang tumitingin sa kanya. Pagdating sa loob ng bahay ay nagsiupuan na ang lahat. Ang ikapitong kaarawan ni Zaid McCliff ay nagsama-sama ng halos 100 miyembro ng pamilya. Sa kabutihang palad, ang vilya ng McCliff ay sapat na maluwang upang ma-accommodate ang lahat ng mga inapo. Habang ang lahat ay pumwesto sa kani-kanilang mga upuan, natural na umupo si Drake sa pinakamaliit na mesa sa tabi ng pinto. Sa loob ng 3 taon, sa bawat pagtitipon ng pamilya, ito ang kanyang lugar. Maging ang mga katulong ng McCliff ay umupo sa harapan niya. Inaasahan ko si Lolo ng mahabang buhay na katunggali sa Southern Mountains. Dinadalhan ka ng apo ng Jade Ruyi. Tumayo si Otis, iniharap ang mataas na kalidad na Jade Ruyi sa mga nakakainggit na tingin ng marami. Salamat, panganay kong apo, pero huwag ka nang gumastos sa susunod. Tinanggap ni Zaid ang Jade Ruyi, ang kanyang mga mata ay lumalangoy na may pagsamba. Ilang daang libo lang. Hanggat mananatiling malusog si Lolo, sulit ang bawat sentimo na ginagastos ko, sabi ni Otis nang umupo siya sa kanyang upuan na may casual na ngiti. Ang Jade Ruyi ay isang pekeng, binili sa pamamagitan ng isang kaibigan, hindi man nagkakahalaga ng 10,000. Siya ay kasalukuyang general manager ng McCliff Group na may taunang sweldo na malapit sa 1,000,000. Dapat kay Aurelia ang posisyon na ito, ngunit simula nang ikasal siya kay Drake, nahulog ito sa mga kamay ni Otis. Lolo, dinadalhan kita ng gintong Buddha para sa mabuting kalusugan at kaligtasan. Lolo, dinadalhan kita ng isang pares ng mga puting jade bracelet na hilingin sa iyo na mabuhay ka sa lahat ng karamdaman. Sa isang sandali, ang mga nakababatang henerasyon ay naglahad ng kanilang mga regalo. Dahil ang lahat ng mga apo ay nagbigay ng kanilang mga regalo, oras na para sa mga manugang na umakyat sa entablado. Malumanay na sabi ni Tess sabay sandal sa upuan. Siyempre. Nang marinig siya ni Calvin, mabilis na tumayo si Calvin, at naglabas ng isang brocade box, dahil alam kong hindi maganda ang kalagayan ng matandang master, espesyal akong nakakuha ng 100 taong gulang na ginseng, umaasa sa immortalidad ng matandang master. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay nagsimula na ang daldalan sa ibaba. Talagang mayaman ang Leopold family na iyon. Oo. Inggit na inggit ako sa panganay na kapatid na nagpakasal sa isang magandang pamilya. Sa totoo lang, natatakot ang mga babae na magpakasal sa maling lalaki, tingnan mo na lang si Aurelia. Mukhang kailangan nating mag-cozy up sa panganay na kapatid sa hinaharap. Talagang mapagbigay ang regalo ni Calvin. May halaga ito at dumiretso sa puso ni Old Master McCliff. Ang yaman na naipon sa buhay ay hindi madadala sa kamatayan, tanging mga mamahaling halaman lamang ang makapagpapahaba ng buhay. Calvin, ang isipan mo talaga. Hindi nagkamali ang matanda, ipinagmamalaki kita. Umupo si Zaid sa kanyang upuan, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Ang apo na ito ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ilang daang libo lang ito, hindi gaanong kilos. Habang si Tess ay maaaring tumatawa sa labas, sa loob siya ay dumudugo. Kung hindi lang para makakuha ng isang piraso ng mana ng pamilya, hinding-hindi niya hahayaang bumili si Calvin ng ganoon kamahal na regalo. Old Master, naghanda din ang Sanford namin ng regalo para sa iyo. Si Tess McCliff, na hindi nasisiyahan sa pagnanakaw ni Calvin ng spotlight, ay mabilis na tinulak ang sarili niyang asawa. Lolo, gumastos ako ng mahigit 300,000 para bumili ng premium na dahong pauti na ito, umaasa na mapapanatili kang nasa mabuting kalusugan, sabi ni Sanford, na iniharap ang 2 pakete ng tsaa kay Zaid. Lolo, binibigyan ka ni Chase ng Golden Longevity Peach. Lolo, nag-aalok si Max ng perlas. Kasunod ng pangunguna ni Tess, ang mga manugang na lalaki ni McCliff ay nagsimulang magpresente ng kanilang mga regalo. Si Old Master McCliff ay isang lalaking mahilig sa mukha, kaya lahat ay pumili ng mga regalo na kahanga-hanga. Ang mga regalong wala pang 100,000 ay napakahiyang banggitin. Aurelia, anong regalo ang inihanda mo para kay Lolo? Habang inihaharap ng lahat ang kanilang mga regalo, pinagmamasdan ni Tess si Aurelia ng may katuwaan, puno ng saya ang kanyang mga mata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.
Palibhasa'y tinutugunan ng ganoon, lahat ay nalipat ang kanilang atensyon kay Drake Hendricks at Aurelie McCleaf. Ito talaga ang grand finale. Bilang isang senior executive lamang sa McCleaf Group, ang taunang kita ni Aurelie McCleaf ay hindi maihahambing sa mga young masters na ito. Matapos iwas ang mga gastusin ng pamilya, halos wala na siyang pera. Naghanda ako ng isang kaldero ng sopas ng manok para kay Lolo, ako mismo ang gumawa nito. Tumayo si Drake Hendricks, bitbit ang sabaw ng manok papunta kay Zaid McCleaf, sana si Lolo ay mabubuhay ng mas mahaba kaysa sa katimugang kabundukan. Haha! Iyan ay hilariously katawa-tawa. Aurelie, talagang deboto kayong dalawa. Walang pidgel na tawa si Otis McCleaf. Siguro nahanap mo itong medyo mahirap. Huwag mong pahirapan si Lolo sa sabaw mo. Sabi ng lahat, walang kwenta si Drake Hendricks, pero tingnan mo, marunong pa rin siyang gumawa ng sopas, di ba? Ang McCleaf clan ay humagalpak sa tawa. Tuwing nagsasama-sama sila, lagi nilang kinukutya si Drake Hendricks. Pulang-pula ang mukha ni Aurelie McCleaf, gusto niyang ibaon ang sarili sa lupa. Drake, talagang mahirap para sa iyo na gumawa ng ganoong pagsisikap. Baka sa mukha ni Zaid McCleaf ang sama ng loob. Ang iba ay nagbibigay ng mga regalo na walang-wala ng ilang daang libo, narito siya ay isang palayok ng sopas ng manok. Umubo siya at iwinagayway ang kanyang kamay kay Otis, na nagsasabing, kunin mo ito at ipainom kay Wawa. Oo, Lolo. May pilyong ngiti si Otis habang kinukuha ang sabaw ng manok sa kamay ni Drake Hendricks at lumingon sa likod bahay. Si Wawa ay isang asong pinalaki sa sambahayan, na mahal ni Old Master McCleaf. Tulad ng inaasahan, ang isang bagay na ginawa ng isang walang kabuluhan ay angkop lamang para sa isang aso na inumin. Kung inumin ito ng mga tao, malamang nasalot sila ng malas. Napasando si Wellington McCleaf sa kanyang upuan, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Wellington, anong ibig mong sabihin dyan? Biglang tumayo si Aurelie McCleaf. Sa nakalipas na 3 taon, palaging si Drake Hendricks ang nagluluto para sa pamilya. Sa panunuya ni Wellington, idinawit niya ang kanyang buong pamilya. Paumanhin, isang maliit na pagkakamali. Ikinulong ni Wellington ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay, isang mapanuksong liwanag ang lumiwanag sa kanyang mga mata. Kung hindi mo ito iinuman, mangyaring huwag itong sayangin. Humakbang si Drake Hendricks sa harapan ni Otis at inagaw muli ang sabaw ng manok, buong umaga akong gumawa nito, hindi para pakainin mo ang aso. Drake Hendricks, ano ang sinusubukan mong gawin? Nanlamig ang mukha ni Otis habang ngumuso, pabor na sayo ang pagbibigay mo sa aso. Ano sa tingin mo ikaw ay, walang iba kundi isang walang kabuluhan? Sinong mag-aakala na ang isang walang kabuluhan ay maaaring mawala ng galit? With that said, humagalpak ng tawa ang mga miyembro ng McCleaf family. Sabihin mo ulit yan. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Drake Hendricks. Kakagat man ng kuneho na sulok, Otis, huwag kang kagatin ni Drake Hendricks. Baka kailangan mo ng bakuna sa rabies. Nagtawanan ng ilang tao. Hey! Ngayon ang malaking kaarawan ni Lolo. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot si Otis. Sa loob ng 3 taon, si Drake Hendricks ay kinukutya ng lahat, ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa sa isang aso. Ngunit ngayon, hindi maipaliwanag na nakaramdam siya ng takot. Ang tingin sa mga mata ng isa ay para siyang lumunin ng buhay. Pumunta ka sa kusina at tumulong. Tumingin si Aurelie McCleaf kay Drake Hendricks, na sana ay mawala na siya agad sa paningin niya. Ang mood ay naging maasim, ang pangunahing bulwagan ay kapansin-pansing awkward. Mabuti. Walang sabi-sabi, tumalikod si Drake Hendricks at lumabas. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, narinig nila ang tunog ng isang mangkok ng porselana na nabasag mula sa labas. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Otis, ito ang espesyal na araw ng matandang guro, na naging pabaya. Kuya, ang walang kwentang Drake Hendricks na iyon ay natamba ang longevity noodles ni Lolo. Si Kyle McCleaf ay sumugod sa silid, mabilis na sinisisi. Habang walang ingat na naglalaro kanina lang, nakasalubong niya ang isang utusan ng McCleaf family at naging dahilan ng pagkatapon ng longevity noodles na inihanda para kay Old Master McCleaf sa lupa. Nakakatawa. Ngayon ang ika-7 kaarawan ni Lolo, ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Nang marinig iyon ng kanyang nakababatang kapatid, agad na tinungo ni Otis ang pinto. Habang iniisip niya ang naunang paghaharap niya, lalo siyang nagalit, natakot na siya ay natakot sa isang walang kwenta.
Tulad ng nangyari, naglalakad din si Drake Hendricks. Ang bata ay walang karanasan at natamba ang longevity noodles na inihanda para kay Old Master. Kalokohan, maliwanag na ikaw ang nakabunggo sa kanya. Nagmamadaling pumunta si Kyle sa pinto, tinuro ang katulong, at nagtanong, sabi mo, sino ang nakabangga sa iyo? Ang alipin ay hindi nang ahas na sakta ng paboritong apo ni Old Master McCliff na si Percival. Ito ay ang manugang. Upang mapanatili ang kanyang trabaho, sumalungat siya sa kanyang konsensya at sinisisi si Drake Hendricks. Narinig mo yun. Nagdulot ng sakuna ang basurang ito at gusto pa ring i-frame ang iba. Anong kasuklam-suklam? Pinandilatan ni Otis McCliff si Drake Hendricks, ang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kwelyo. Magwala ka. Huwag mo na akong makitang muli. Tama na. Mahina na tumawag si Zaid McCliff, ngayon ang aking kaarawan, maaari tayong mag-usap tungkol sa ibang mga bagay mamaya. Hindi ako ang nakabangga niyan. Si Kyle yun. Walang ekspresyong sabi ni Drake Hendricks. Tama na. Kahit si Lolo ay hindi na ito hinahabol, bakit kailangan mo pang itulak ang iyong swerte? Tumayo si Aurelia McCliff, galit na galit sa kanyang kawalan ng fighting spirit. Kung hindi ko ginawa, bakit ko aaminin? Nanatiling matigas ang ulo ni Drake Hendricks. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hinampis ni Zaid McCliff ang kanyang kamay sa mesa. Drake Hendricks, sinadya mo bang takasan ako? Hindi ako, ang totoo Kyle. Sampal. Umalis ang kamay ni Aurelia McCliff. Umuwi ka na. Mabilis siyang tumakbo palabas ng lumang mansyon ng McCliff family, at sa pagtalikod niya, isang kislap ng luha ang pamatak sa kanyang mga mata. Noodles, hindi ako ang nagpatamba sa kanila. Diretso ang tingin ni Drake Hendricks kay Kyle, papalayo sa courtyard. Magwala. Walang utang na loob. Ang walang kabuluhang iyon ay palaging nakakasira sa paningin. Isang agos ng insulto ang sumunod mula sa likuran. Hindi umuwi si Aurelia McCliff ngunit nakaupo sa hagdan sa pintuan, umiiyak. Hindi ko akalain na magiging ganito. Umupo si Drake Hendricks sa tabi niya, walang magawang nakabitin ang ulo. Mahalaga ba? Tumangala si Aurelia McCliff, puno ng luha ang mukha. Hindi pa ba sapat ang paghamak na tiniis ko sa iyo? Alam niyang hindi si Drake Hendricks ang nakatamba ng pansit, may bahid pa rin ng kwarta at pansit ang damit ni Kyle, kahit isang bulag ang nakikita. Ngunit nakasanayan na ng lahat ang pagtatapon ng maruming tubig kay Drake Hendricks. Ako ay humihingi ng paumanhin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Drake Hendricks. Sa loob ng 3 taon, dinanas ni Aurelia McCliff ang maraming bagay na hindi na kailangang tiisin ng iba. Kung ikukumpara sa pangungutya na kanyang hinarap, ano ang kanyang hinaing? Kapaki-pakinabang ba ang paghingi ng tawad? Nais ko ring ipagmalaki ang aking asawa tulad ng aking nakatatandang kapatid na babae, upang maging maluwalhati sa buong araw. Maaari mo bang ibigay sa akin iyon? Ayokong maging katatawanan ng angkan, kutsain at minamaliit palagi, kaya mo bang baguhin yon? Sana ikaw na ang bahala sa pamilyang ito, para hindi ko na kailangang magpakahirap araw-araw, di ba? Pilit na ngumiti si Aurelia McCliff, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sinong babae ang walang sense of vanity? Pero alam niya, imposible ang lahat ng ito. Mabuti. Tumayo si Drake Hendricks at desididong naglakad palayo. Ayoko nang magpatuloy sa ganito. Naglalakad sa isang desyerto na kalye, si Drake Hendricks ay sumigaw sa langit sa galit. Bakit? Bakit? Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, nakaumbok ang mga ugat sa mukha, bumabaon ang mga kuko sa kanyang laman. Isang galit na walang pangalan ang nag-alab sa kanyang puso. Tulad ng isang kislap ng apoy, ang matinding galit na ito ay nag-alab sa loob ni Drake Hendricks. For the first time in 3 years, kumulo ang dugo niya. Kung talagang ayaw mo nang lumubog, baka matulungan kita. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakaitim sa bakanteng kalye. Kahit kailan hindi ka ginawang ganoon ka-ordinaryo. Ang lalaking nakaitim ay naglabas ng singsing sa kanyang dibdib at sa isang iglap ay nasa harap na ni Drake Hendricks. Ngayon, halika at gawing muli ang iyong karangyan. Malumanay na inalok ng estranghero ang singsing, kung hindi ka galit, walang makakasira sa gapos na ito. Ang galit lang ang makapagpapasiklab ng fighting spirit sa loob mo. 3 taon akong naghintay para makita kang galit. Isuot mo ito, at maging iyong tunay na pagkatao muli. Dahan-dahang ipinikit ni Drake Hendricks ang kanyang mga mata, pakiramdam na parang may tumatawag sa kanya, ngunit hindi niya ito maintindihan.
Itinulak ng kanyang subconscious, marahan niyang ipinasok ang kanyang hinlalaki sa singsing. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Parang isang heavenly thunder ang tumama mula sa itaas, agad na tumama sa kanyang ulo. Hindi mabilang na mga fragment ng memorya ang bumaha sa parang sirang dam. Ang ilan ay abot kamay ngunit hindi mahawakan. Ang pangalan ko ay Drake Hendricks. Nakatira ako sa Morelos City, at 3 taon na akong kasal sa McCliff family. Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Morelos City. Siya ang naging puppet ko. Ngunit bakit hindi ko maalala ang ilang mga bagay? Ang 10,000 Mountain Alliance, ang ulo ko. Napamulat ang mga mata ni Drake Hendricks nang ibinato niya ang isang suntok sa pader sa harapan niya. Basag. Ang matibay na pader ay talagang bumuo ng mga pinong bitek. Tahimik at desyerto ang kalsada. Sino ka? Sa oras na ibinalik ni Drake Hendricks ang kanyang ulo, na gustong magtanong ng higit pang mga lihim, natuklasan niya na ang taong nakaitim ay nawala ng walang bakas sa isang punto. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Unti-unting naglaho ang matinding malamig at nakamamatay na aura. 3 taon, 2 beses na ibabalik ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin. Sa pagitan ng mga kilay ni Drake Hendricks, mayroong isang hindi mapag-aalinlangan ng hangarin na pumatay. Sa mga mata niya, parang nagsasayaw ang apoy. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-alala, kinuha ni Drake Hendricks ang kanyang telepono at dinayal ang numero mula sa kanyang memorya. Mayroon kang 10 minuto upang dalhin ang mga bagay na gusto ko sa Ellsworth Street Alley. Pagkasabi nito ay ibinaba ni Drake Hendricks ang telepono. Bilisan mo, ihanda mo agad ang sasakyan. Kasabay nito, sa loob ng opisina ng Titan Group, itinulak ni Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Morelos City, ang magulo niyang sekretarya. Kanina ay namumula ang kanyang mukha, ngunit ngayon ay pinagpapawisan na siya. Walang nakakaalam kung ano ang naranasan ni Ovidio Cook. Chairman, anong problema? Bakit nagmamadali? Bagamat medyo hindi nasisiyahan ang sekretarya, nagmadali pa rin siyang i-button ang kanyang kamiseta. Damn it, paanong hindi ito urgent? Kung ang ninunong ito ay masaktan, ang aking buhay ay hindi tiyak na ligtas. Hinubad ni Ovidio Cook ang kanyang pantalon at nagmamadaling tumakbo palabas. Sinulyapan niya ang kanyang $1,000,000 na relo, na nakaramdam ng mas apurahan. Inakala ng lahat na siya, ang pinakamayamang tao sa Morelos City, ay namumuhay ng nakakainggit, ngunit si Ovidio Cook lang ang nakakaalam kung gaano kadelikado ang kanyang posisyon. Sa nakalipas na 10 taon, isang talon ang nakasabit sa kanyang ulo. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay madaling maaga sa isang salita lamang mula sa taong iyon. Bilisan mo, magmaneho ng pinakamabilis. May pera ako, hindi ako natatakot magbayad ng multa. Huwag ka na lang magpabangga ng tricycle sa matandang babae. Bumilis ang itim na Rolls Royce, at bagamat nakaon ang aircon sa sasakyan, patuloy pa rin ang pawis ni Ovidio Cook. 10 taon na ang nakalipas. Ang Titan Group ay lumitaw ng wala saan. 7 taon na ang nakalipas. Si Ovidio Cook ay biglang naging pinakamayamang tao sa Morelos City. Ang bilis na ito ay nagpabuntong hininga sa hindi mabilang na mga tao sa Pananabik. Inakala ng outside world na siya, si Ovidio Cook, ay natisod sa magandang kapalaran, ngunit lahat ng ito ay manipulasyon ng binata. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang binatang ito. Maging si Ovidio Cook ay nakarinig lamang ng ilang kwento. Eksaktong 10 minuto matapos ibaba ang telepono, huminto ang isang itim na Rolls Royce sa harap ni Drake Hendricks. Ginoo, Hendricks. Bumaba si Ovidio Cook sa sasakyan, pawis na pawis. Napalunok siya ng laway, pakiramdam niya ay nanghihina na ang mga paa niya para tumayo. Kung makita ng iba ang pinakamayamang tao sa Morelos City na nakikipagkawtaw sa isang kabataan, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Pero alam na alam ni Ovidio Cook kung gaano kaitikot ang taong nasa harapan niya. Simulan kaagad ang pakikipagtulungan sa McCliff Group, at makinig sa aking mga pagsasaayos para sa iba pang mga bagay. Malamig na parang yelo ang boses ni Drake Hendricks. Naiintindihan. Magpapadala ako ng mag-aalaga kaagad. Si Ovidio Cook ay nanginginig sa takot, na parang naglalakad sa manipis na yelo. Sa sobrang lapit, huminga siya ng napakabilis. Dala mo ba ang gusto ko? Lumingon si Drake Hendricks at tumingin sa Rolls Royce na nasa harapan niya, nagpakawalo ng mahinang tawa, napakaganda ng 10 taon mo, hindi ba?
Salamat lahat kay Mr. Hendricks. Hindi ko ito matatakasan kahit saglit. Mabilis na lumuhad si Ovidio Cook sa lupa, itinaas ang isang kahoy na kahon gamit ang dalawang kamay. Nakakapanibago man ang panahon ay nababalot na ng pawis ang kanyang noo. Pwede ka nang umalis. Huwag mong pag-usapan ang mga bagay ngayon sa sinuman. Kinuha ni Drake Hendricks ang kahon na gawa sa kahoy at inilabas ang isang itim na card mula sa loob. Sana hindi mo ako bigin. Matapos ang mga salitang ito, huminto ang kanyang figure at pagkatapos ay nawala sa kalye. Thud! Hindi na nakayanan ni Ovidio Cook at bumagsak sa lupa. 10 taon na ang nakalipas. Nang marinig niya ito mula sa bibig ng kanyang ama, hindi siya makapaniwala. Lumilitaw na sa loob ng daan-daang taon, pinaglilingkuran ng Cook family ang binatang ito. Hanggang ngayon, makalipas ang 10 taon. Nang matuklasan niya ang hitsura ng binata ay hindi nagbago ng ilang sandali. Doon niya nalaman na may mga tao talaga sa mundo na kayang mabuhay ng daan-daan, kahit libu-libong taon. Ito ay talagang isang buhay na alamat. Huminga ng malalim si Ovidio Cook, ngunit masyadong nanginginig ang kanyang mga binti para makatayo. Sa sandaling iyon, unti-unting nagdilim ang langit. Mag-isang naglakad si Drake Hendricks sa ilalim ng mga street lamp, simulang tanggapin ang mga alaalang ito. Ang mga pira-pirasong piraso ay hindi magkakaugnay, na tila natunton lamang hanggang halos isang dekada na ang nakalipas. Sa nakaraan, ang mga alaala ay parang nakakulong sa isang hola, hindi maabot. Kalimutan mo na, dapat umuwi muna ako. Tiningnan niya ang itim na card sa kanyang kamay at mahinang ngumiti, 3 taon kang nagdusay kasama ako, ngayon ay oras na para tamasahin mo ang magandang buhay. Sa loob ng card na ito ay nakalatag ang kamangha-manghang kayamanan. Itinadhana na ang lahat mula nang isagawa niya ang planong ito 10 taon na ang nakararaan. Ang mga alaala ay bahagyang nabawi, ngunit si Drake Hendricks ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Sa kanyang noo, may bahagyang bakas ng pagpatay na layunin. Ibang-iba siya sa mahiyain niyang kabataan noon. Guwapo, iligtas mo ako. Noon lang. Isang tawag ng babae ang naputol ang kanyang pag-alala at mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Kumunat ang noo ni Drake Hendricks. Sa hindi kalayuan, 4 na lalaki ang tumakbo palapit sa kanila. Scram, bata, kung ayaw mong mabugbog. Mayabang ang ugali nila habang may mga tato ng Asher Dragon at White Dragon sa kanilang katawan. Scram. Naglabas ng salita si Drake Hendricks, at nagsimulang kumalat ang nakamamatay na aura. Ayaw niyang makialam, ngunit talagang inis siya ng mga taong ito. Damn it, hampasin mo siya. Turuan mo siya ng leksyon sa pagiging busybody. Ang mga ruffians ay nag-roll up ng kanilang mga manggas, handa nang magsimulang maghagis ng mga suntok. Mag-ingat ka. Nagtago ang babae sa likod ni Drake Hendricks, nanginginig sa takot. Bang! Naghagis ng suntok si Drake Hendricks. Basag. Habang umaalingaw-ngaw ang isang nakakasira ng buto, ang unang hooligan na gumalaw ay nakahandusay sa lupa, humahagulgol sa sakit. Hindi umimik si Drake Hendricks bagkus ay lumapit sa hooligan at nagpadyak pababa. Basag. Ang buto ng binti ay direktang nadorog. Practitioner, tumakbo ka na. Nanlamig ang mga tinek ng iba na ibinagsak ang kanilang nasugatan na kasamahan at nagagawan sa takot. Kuya, iligtas mo ang aking buhay. Ang natitirang hooligan ay sumisigaw, walang humpay na umiiyak. Scram! Sinulyapan siya ni Drake Hendricks, na natakot sa hooligan na kumawala sa kadiliman, sa kabila ng sakit ng kanyang mga beleng buto. Guwapo, salamat. Matapos makita ang mga taong iyon na tumakas, si Lance Casey ay tumingin kay Drake Hendricks na may isang uri ng pagkahibang. Masyadong kulang paraan ng pakikipaglaban niya. Maaari ko bang idagdag ang iyong WeChat? Nilabas niya ang phone niya, medyo excited siya. Hindi. Lumakad palayo si Drake Hendricks nang may malalaking hakbang. Hoy, bakit ka ganyan? Hintayin mo ako, hahanapin talaga kita. Paulit-ulit na sigaw ni Lance Casey sa likod niya habang nilalabas ang phone niya at nagpupumilit na kumukuha ng mga larawan. Nang pumasok si Drake Hendricks sa isa sa pinakamataong shopping center sa Morelos City, Roosevelt Plaza, pasado 9:00 na ng gabi. Kinuha niya ang phone niya at nakita ang ilang missed calls. Lahat mula kay Aurelia McLeaf. Nakaramdam si Drake Hendricks ng init sa kanyang puso, mukhang may malasakit sa kanya ang asawa niya. Sa mga panahong nagigising ang mga alaala, masyado siyang abala sa pagtanggap sa mga iyon, at sadyang hindi nasagot ang telepono.
Bakit hindi ka pa umuuwi? Sa sandaling tumawag siya pabalik, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Aurelia McLeaf. May aasikasuhin ako, babalik ako pagkalipas ng 1 oras, mahinahong sabi ni Drake Hendricks. Kaninang hapon, bale, huwag mong ipilit ang sarili mo, bumalik ka kaagad. Napalunok si Aurelia McLeaf sa muntik na niyang sabihin. Siya ay umaasa ng higit sa anumang bagay na ang kanyang asawa ay mamumukod tangi, ngunit siya ay nag-aalala na ang pagtulak sa kanya ng masyadong malakas ay maaaring magdulot sa kanya sa sukdulan. Sige. Simpleng sabi ni Drake Hendricks at ibinaba ang telepono, saka naglakad papunta sa shopping center. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Nais ni Drake Hendricks na bigyan ng regalo si Aurelia McLeaf. Pagkatapos magnilay-nilay sa kalsada, nagpasya siyang bilhin ang buong pinakasikat na kristal na kwintas sa Morelos City, isang Reg Along hinahangad ng hindi mabilang na mga batang babae, ang liwanag ng liwayway. Tanging ang natatanging kristal na kwintas na ito lamang ang maaaring maging karapat-dapat sa Aurelia McLeaf. Hindi nagtagal. Pumasok siya sa isang tindahan ng alahas na umaabot sa buong bansa, na tinatawag na Isle of Love. Ang Isle of Love ay isang subsidiary ng Bright Sky Group, at isang top-tier conglomerate lang tulad ng Bright Sky Group ang makakagawa ng brand tulad ng Isle of Love at isang top-of-the-line na serye ng alahas tulad ng Dawn Light. Ang Bright Sky Group ay kasangkot sa iba't ibang industriya, na may hindi mabilang na mga produkto sa ilalim ng payong nito. At ang Isle of Love ay isang premium na brand ng alahas na marangyang ginawa sa ilalim ng bandila ni Bright Sky. Ang mga target na customer ay ang mga super mayamang individual. Ang bawat piraso ng alahas dito ay may natatanging code na tinitiyak ang limitadong pamamahagi. Itinatampok nito ang katayuan ng isang tao. Masasabing ang mga produkto ng Isle of Love ay kumakatawan sa rurok ng marangyang alahas sa bansa at simbolo ng pera at katayuan. Kukunin ko ito. Pagkapasok sa tindahan, itinuro ni Drake Hendricks ang pinakakapansin-pansing kwintas sa showcase. Ang kwintas na ito ay ang liwanag ng liwayway, na naging isang magdamag na sensasyon sa Morelos City kalahating taon na ang nakalipas. Hindi mabilang na mga batang babae ang nagnanais nito, ngunit pagkatapos ng kalahating taon, wala pa ring bumibili. Ang dahilan ay walang iba. Napakamahal noon. Sir, ito ang yaman ng aming tindahan, na tinatawag na liwanag ng liwayway, at sa kasalukuyan ay mayroon lamang kami sa Morelos City. Nakikita mo ba itong kristal sa itaas? Sinasagisag nito ang bukang liwayway. Napakahalaga ng kristal na ito, at mayroon lamang 10 piraso sa serye ng Dawn Light sa buong bansa. Ang bawat isa ay may sariling code. Ang kristal ay kumakatawan sa dalisay na pag-ibig, na ginagawang ang kwintas na ito ay napakaangkop na iharap sa isang manliligaw. Masigasig na ipinakilala ng sales attendant ang kwintas, kahit na may pag-aalinlangan. Ang kwintas na ito ay may tag ng presyo na 13.14 milyon, at bagaman maraming mga tao ang tumingin dito ng ilang beses, hindi sila makapagdesisyon na bilhin ito. Sa paghusga sa kasuotan ng customer, malinaw na hindi siya bahagi ng kanilang demograpikong consumer. Naglabas si Drake Hendricks ng bank card at inihampas ito sa counter, ay swipe mo lang ang card. Nagmamadali ako, mabuti pang bilasan mo. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala, ang kanyang pag-unawa sa mga kayamanang ito ay unti-unting lumalago. Tamang-tama, ang gayong malaking kristal ay hindi magiging mura. Lalo na sa ilalim ng liwanag, ito ay magre-refract ng isang makinang naningning. Kung ito ay nasa sikat ng araw, malamang na ito ay mas nakakasilaw. Higit sa lahat, hindi siya kapos sa pera. Sir, 13.14 milyon ang presyo ng kwintas na ito, sigurado ka bang gusto mo? Magiliw na paalala ng sales attendant. Kung tutuusin, ang ganitong mamahaling bagay ay bihirang mabili ng sino man sa isang lugar tulad ng Morelos City. I swipe ang card. Tumango si Drake Hendricks. 1314, medyo mapalad na numero. Sir, ito ay 13.14 milyon. Paalala ulit ng sales attendant. Naisip niya na baka nagkamali ng narinig ang customer. Sa kanyang hitsura, hindi siya mukhang isang mayaman, kaya paano siya gumastos ng higit sa 10 milyon sa isang kwintas. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Alam ko, I swipe ang card. Medyo naiinip si Drake Hendricks, hindi naman siya bingi, kailangan bang ulit-ulitin? Sige, maghintay ka. Ang sales attendant, na may pagdududa na hitsura, ay pumunta sa mesa ng cashier.
I swipe ito, gustong bilhin ng customer ang Dawnlight. Ano? Iyan ay limitadong edisyon ng Italian designer na nagkakahalaga ng 13.14 milyon. Sa bulalas ng cashier, hinailan na rin ang iba pang mga sales attendant. Hindi siya mukhang isang tipikal na mayamang sayan, posible bang may pera sa card na iyon? Ang kwintas na ito ay nasa tindahan sa loob ng kalahating taon, ang mga tao ay pumupunta upang kumuha ng litrato araw. Ngunit wala pa akong nakitang sino mang gustong bumili. Sa 13.14 milyon, kung ito ay totoo, ako ay hindi kapani-paniwalang naiinggit sa babaeng iyon. Nang marinig ang balita, lumapit din ang manager ng tindahan. Ito ay nakabitin sa loob ng kalahating taon, nakita ng marami, ngunit wala ni isa man. Bilisan mo at mag-swipe, tingnan natin kung talagang may pera. Kung maisasara nila ang deal na ito, lahat sila ay makakakuha ng isang mabigat na komisyon. Malaki. Kinuha ng cashier ang card, huminga ng malalim, at marahang ini-swipe ito sa POS machine. Damn! Mayaman talaga siya. Nagbago ang tingin ng lahat kay Drake Hendricks. Love profile talaga siya, hindi mo masasabing mayaman talaga siya. Kung ganito lang sana ang boyfriend ko. Olayinka Davenport, binabalaan kita, huwag kang maglakas loob na tumingin sa customer. Sinaway ng store manager si Olayinka Davenport at mabilis na naglakad papunta kay Drake Hendricks. Sir, umupo muna kayo dito sandali, ibuhos ko sa iyo ang isang tasa ng tsaa. Hindi na kailangan, nagmamadali ako. Binawi ni Drake Hendricks ang card niya at naglakad papunta sa counter. Sir, i-add mo ako sa WeChat, para makontak mo ako anumang oras na kailangan mo ng isang bagay. Isang mapangakit na post ang ginawa ng store manager, ngunit nasayang ito dahil hindi man lang siya sinulyapan ni Drake Hendricks. Sobra ang manager, sinasabihan kaming huwag idagdag ang WeChat, pagkatapos ay siya mismo ang nag-add sa kanya. Marahan na ba maantong hininga si Olayinka Davenport? Nagmamadali niyang ibinalot ang kwintas ng buong ingat at inilagay sa counter. Walang sabi-sabi, kinuha ni Drake Hendricks ang kwintas na tinatawag na Dawn's Light at lumabas ng mall. Kung hindi siya nakauwi kaagad, baka i-lock talaga ng biyenan niya ang pinto. Ibinente na ang kayamanan ng aming tindahan sa isang gwapong lalaki. Iniisip ko kung sinong babae ang maswerteng magkaroon sa kanya. Inilabas ni Olayinka Davenport ang kanyang telepono, kinuha ang larawan ng kanyang likod, at ipinadala ito sa chat ng grupo na tinatawag na Plastic Sisters. Yung 13.14 milyon. Damn, nagseselos ako. Nagpadala ng mensahe ang isang user ng group chat na nagngangalang Little Fairy. Eksakto, 13.14 milyon, at hindi man lang siya kumurap. And so Loki, hindi mo talaga masasabing mayaman siya. Si Olayinka Davenport, sa pag-iisip, ay napuno pa rin ng inggit. Aurelia McCliff, kailan mo ilalabas ang asawa mo para salubungin kami? 3 taon na ang nakalipas, at hindi namin siya nakita kahit isang beses. Pagkatapos magsalita ni Little Fairy, nagpadala siya ng litrato sa grupo. Nakasiluwet ito. Dahil sa dilim, ito ay partikular na malabo. Ngayon ay lumitaw ang aking Prince Charming, sa palagay ko ay maaaring talagang umibig ako. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang grupo ng mga maliliit na emoji ng puso. Lance Casey, tigilan mo na ang pagiging lovesick. Hoy, bakit magkamukha ang dalawang larawan natin sa likod? Pagkatapos mag-zoom in sa larawan, bumulala si Olayinka Davenport, damn. Maging ang mga damit ay eksaktong pareho. Diyos ko, paano kung si Prince Charming ang bumili sa akin ng kwintas? Pakiramdam ko ay napakapalad kung maaaring mamatay. Nag-post si Hawk Casey ng isang string ng mga emoji at nagpagulong-gulong sa kanyang kama sa kasabikan. Pagka-uwi niya, nahumaling siya sa pag-iisip kay Drake Hendricks. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, at kahit na nakapikit siya. Samantala, sa kabilang panig ng screen, inihahambing din ni Aurelia McCliff ang mga larawan. Kamukha niya, pero paano? 13.14 milyon, astronomical iyon. Nakahiga siya sa kama, hindi mapakali. Wish niya talaga na ang lalaki sa litrato ay si Drake Hendricks. Sinong babae ang hindi gustong bigyan siya ng asawa ng ganito kamahal na regalo? Ngunit alam na alam ni Aurelia McCliff na hindi ito kayang bayaran ni Drake Hendricks. Wala man lang siyang 13.14. Kahit na ang mga damit at build ay kapansin-pansing magkatulad. Pabayaan na lang si Drake Hendricks, kahit na si Calvin Leopold, na napakayaman, ay mag-aatubili na bilhin ito.
Ang 13 milyon ay maaaring hindi maituturing na labis, ngunit mukhang maluho pa rin ito para lamang sa isang piraso ng alahas. Buntong hininga. Huminga siya ng malalim, nakahiga sa kama habang nakatingin sa phone niya. Siguro kapag may pagkakataon sa hinaharap, ang aking asawa ay abala. Nag-reply si Aurelia McCliff sa group chat. Sa pagiging ganito ng kanyang asawa at sa kanyang sarili na maging mapagkompetensya, paano siya magkakaroon ng puso na magpakita sa kanya? Maya-maya lang ay marahang itinulak ang pinto ng kwarto. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Bumalik na. Manamham. Naglakad si Drake Hendricks sa tabi ng kama ni Aurelia McCliff at inilagay ang kahon ng regalo ng kwintas sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay para sa iyo. Para sa akin. Agad na umupo si Aurelia McCliff mula sa kama. 3 taon na ang nakalipas mula noong kasal nila, at hindi pa siya binigyan ni Drake Hendricks ng kahit anong regalo. Ito ang unang pagkakataon. Anong ginawa mo kaninang hapon? Sinabi ko sa iyo, walang pagnanakaw, naririnig mo ako. Talagang nag-aalala siya na baka mali ang landas nito dahil sa sinabi nito. Makatiyak ka, gumawa ako ng ilang mga kakaibang trabaho ngayong hapon. Nang dumaan ako sa isang tindahan pauwi, naisipan kong kumuha ng regalo para sa iyo. Lumakad si Drake Hendricks sa sarili niyang single bed at marahang umupo. Mayroong 2 kama sa silid, isa para sa bawat tao. 3 taong kasal, magkahiwalay na kama. Mabuti kung ganoon. Sa pagmamasid sa kanyang asawa sa pangalan lamang, naramdaman ni Aurelia McCliff ang biglaang alon sa kanyang puso. Basta willing ka mag-effort, kahit ordinaryong tao ka lang, hindi kita masisisi. Binuksan niya ang brocade box, at sa loob ay isang kwintas. Lubhang maluho. Pero naalala niya, paano kayang bumili ng magandang bagay si Drake Hendricks. Ngunit inilagay pa rin ito ni Aurelia McCliff sa kanyang leeg at ngumiti ng matamis, I really like it. Kahit alam niyang hindi ito magastos, ito ang unang regalong ibinigay sa kanya ni Drake Hendricks. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo sa hinaharap. Humiga muli si Drake Hendricks sa kama, nakatingin sa kisame, simula bukas, sisiguraduhin kung maganda ang buhay mo. Manamham. Ikinumpara ni Aurelia McCliff ang larawan sa kanyang telepono kasama si Drake Hendricks at nalaman nilang magkamukha sila. Ngunit mabilis niyang inalis ang iniisip. 13.14 milyon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming taon ang kailangan upang makatipid? Kinabukasan, sumabog ang mga balita sa Morelos City. Nagpa siya ang Titan Group na makipagtulungan sa McCliff Group, na naghahanda na duminahin ang electronic industry sa Morelos City. Bawat miyembro ng McCliff family ay nahuhulog sa walang katapusang kagalakan at apurahang nagpatawag ng board meeting. Bilang miyembro ng McCliff family, inimbitahan din si Aurelia McCliff. Ginoo McCliff, wala kaming ideya kung magkano ang makukuha naming pera sa pagkakataong ito. Ang ina ni Aurelia, si Knox Ridge, ay nag-aayos ng kanyang make-up sa sala. Nakakaawa ang bahagi ng aming pamilya, wala na sigurong masyadong gagawin sa kanila. Huminga ng malalim si Burl McCliff. Bilang anak ng McCliff family, siya ay may pinakamaliit na bahagi. Halos hindi kumikita ng mahigit 100,000 sa isang taon, hindi ito sapat para sa sambahayan. Lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang manugang na ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na mauuwi si Aurelia sa ganitong kahirapan. Ang Knox Ridge ay nagngangalit sa galit sa tuwing lumalabas ang bagay na ito. 3 taon na ang nakalipas. Si Aurelia ang pinakamamahal na anak ng McCliff family. Ngunit mula nang ikasal si Drake Hendricks sa pamilya, sinimulan silang itakwil ng buong angkan. Pagkatapos ng lahat, ang isang batang babae na may asawa na ay walang halaga na magagamit. Sa halip, si Donnie McCliff ang naging bagong paborito ng McCliff family, na napapabalitang ikakasal sa Brandon family ng Morelos City. Ang katayuan ni Otis McCliff ay tumaas, maging bossing Burl McCliff sa paligid sa araw-araw. Nay, putulin mo na, pwede ba? Palihim na sumulyap si Aurelia McCliff kay Drake Hendricks at napansin niyang nakasandal siya sa pinto, nakangiti ng nakakuloko. Sa loob ng 3 taon, hindi mabilang na beses na siyang pinagalitan ni Knox Ridge, ngunit lagi lang siyang nakangisi bilang tugon. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Ang walang kwentang lalaking ito ay lubos na nagpahiya sa atin.
Habang nagsasalita si Knoxridge, mas lalo siyang nagalit, na tinuro ang ilong ni Drake Hendricks at pinagalitan, wala kang kabuluhan, lumabas ka. Ayokong makita ka ng isa pang segundo. Hindi ka nadadalo ngayon at lalo akong pinapahiya. Sa loob ng 3 taon, palagi niya itong minamaliit, umaasang itataboy ang manugang na ito sa kanilang tahanan. Pero kahit anong sambat niya, tinawanan lang niya ito. Nay, kasali rin si Drake ng McCliff family, bakit hindi siya makakapunta? Napakunot ang noo ni Aurelia McCliff, hindi nasisiyahan. Kahit hindi gaanong achiever si Drake Hendricks, sa nakalipas na 3 taon ay masigasig siyang naglalaba at nagluluto. Hindi siya kailanman nanlaban o gumanti laban sa verbal abuse. Kahit na ang pagpapalaki ng aso ay makakapukaw ng ilang damdamin, lalo pa ang isang buhay, humihinga na tao. Sige, pigil ang dila, halos wala na tayo sa oras, bilasan natin. Sinilip ni Burl McCliff ang orasan at tumayo para umalis. Huwag mo siyang pakialaman. Bulong ni Aurelia McCliff kay Drake Hendricks habang papalapit sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, mula nang matanggap ang regalo kahapon, ang kanyang puso ay nakaranas ng ilang mga pagbabago. Hindi bababasa, ang ibang tao ay talagang handang gumawa ng mga pagbabago para sa kanya. May sense ang mga salita ni Mama. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang magdusa ka pa. Tumingin si Drake Hendricks kay Aurelia McCliff na puno ng kaligayahan ang mukha. Gustong-gusto niyang sabihin kay Aurelia McCliff ang lahat, ngunit hindi pa rin lubusang nare-recover ang kanyang alaala, at kahit sabihin pa niya rito, malamang na walang maniniwala sa kanya. Baka ituring pa nila siyang baliw. Sumama ka sa akin. Kung tutuusin, bahagi ka ng McCliff family. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nagkusa si Aurelia McCliff na isama siya. Sige. Tumango si Drake Hendricks at sumunod sa kanya pababa. Dinala ng 4 sa kanila ang dekada gulang na pusat ni Burl McCliff sa McCliff Group. Tingnan mo ang lahat ng mga taong ito. Mr. McCliff, talo ka lang, katulad ng manugang mo. Nang makita ang mga Audis, BMW, at iba pang mamahaling sasakyan sa pasukan ng kumpanya, muling sumigaw ang Knoxridge. Siya ay walang kabuluhan sa puso, ngunit nakalulungkot, nabuhay siya sa pinakamasamang buhay sa kanila. Sa tuwing nakakaranas siya ng mga ganitong sitwasyon, pakiramdam niya ay hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa harap ng iba. Nang magpakasal siya sa McCliff family, akala niya ay magiging mayaman siya at uunlad, ngunit sinong mag-aakala na si Rashad McCliff ay magiging walang kakayahan, at ang kanilang buhay ay magiging mas masama sa araw. Nay, sapat na ang pagkakaroon ng kotse, pang-transportasyon lang. Bagamat sinabi ito ni Aurelia McCliff, sa loob-loob niya, talagang hinangad niyang magkaroon siya ng sariling sasakyan. Nakakita ako ng second-hand na kotse, at bibilhin ko ito para ihatid ka sa trabaho at sunduin ka araw-araw. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks. Malaki. Hindi gaanong nagsalita si Aurelia McCliff, ngunit hanggat handa si Drake Hendricks na magtrabaho ng husto, tiyak na susuportahan siya nito. Ikaw, hindi mo kayang bumili ng bisikleta. Marahas na sinara ni Knoxridge ang pinto ng kotse, hindi natin dapat dinala ang nakakahiyang bagay na ito ngayon. Sa oras na ito, marami ng miyembro ng McCliff family ang naghihintay sa pasukan ng kumpanya. Burl, ilang taon ka nang nagmamaneho nitong pusat? Bakit hindi ka pa nagpapalit ng sasakyan? Lumapit si Elliot McCliff at marahas na sinipa ang mga gulong ng 2 beses, binili ako ng manugang ko ng X5 ilang araw na ang nakalipas, ang saya talaga umupo. Siya ang nakatatandang kapatid ni Burl McCliff, na namamahala sa pagkuha sa McCliff Group, at hindi nahiya tungkol sa pag-scheme ng kaunting dagdag para sa kanyang sarili. Ang manugang ay nagtrabaho din sa loob ng grupo at mas malupit pagdating sa pera. Sapat na sa ngayon, masikip ang pondo, sabi ni Burl McCliff na may awkward ng ngiti at medyo namumula ang mukha. Tingnan mo ang manugang ng isang tao, pagkatapos ay tumingin sa amin. Habang pinag-iisipan ito ni Knoxridge, mas lalo siyang nagalit, at nagpasya siyang umupo ng mag-isa sa kotse. Parami ng parami ang nagkukumpulan hanggang sa may 12-dosenang nakatayo sa pasukan. Aurelie, hindi naman masama ang kwintas na iyon ha. Lumapit si Tess McCliff kasama si Calvin Leopold, ate, nagmamadali ka bang gumastos ng pera matapos marinig ang tungkol sa pakikipagtulungan ng grupo sa Titan Group? Ito ay binigay ni Drake. Kusang tinakpin ito ni Aurelia McCliff gamit ang kanyang kamay.
Isinuot niya iyon para palakasin ang loob ni Drake Hendricks, ngunit hindi niya inaasahan na mapapansin ito ni Tess McCliff. Speaking of necklaces, may naalala ako. Narinig mo ba? May binili ang Dawn Light kahapon. Nabalitaan ko rin, maraming tao sa circle ko ang nagpo-post tungkol dito, at may mga litrato din. Sino ang tyko na bumili nito sa huli? Ang mga babae ay napakasensitibo tungkol sa mga mamahaling bagay, at sa pagbanggit nito, lahat sila ay nagsimulang magchismis. Gumawa lang siya ng isang hakbang ng mas mabilis kaysa sa iba, kung hindi, bibilhin ito ng aking Calvin Leopold para sa akin. Si Tess McCliff ay napakawalang kabuluhan at palaging nais na malaman ng iba kung gaano siya namuhay sa anumang okasyon. Oo, nakahanda na ang pera, sayang naman. Medyo matulungin si Calvin Leopold. Bagamat may mga ari-arian ang kanyang pamilya, ang pagbili ng kwintas na mahigit 10 milyon ay malamang na magresulta sa pambubugbog sa kanya ng kanyang ama hanggang sa mamatay. Naiinggit ako sa iyo, nagpakasal sa isang mabuting asawa. Maraming babaeng miyembro ng McCliff family ang naiinggit sa kanya. Hoy, tingnan kung ano ang suot ni Aurelie sa kanyang leeg, hindi ba ito kamukha ng Dawn Light? Biglang napansin ng may matalas na mata ang pagkakahawig. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang gayong kwintas bilang, liwanag ng liwayway, ay sapat na upang magpantasya ang hindi mabilang na kababaihan sa buong araw habang nakikita sa mga larawan. Ang mga mata ni Tess McCliff ay kumislap sa isang kinang, sa wakas ay nakakuha siya ng pagkakataon para hiyain ang kanyang kapatid. Si Aurelie McCliff ay hindi lamang maganda noong sila ay mga bata ngunit mayroon ding mas mahusay na mga tagumpay sa akademiko at mga kasanayan sa lipunan kaysa sa sinuman sa kanila. Napakalaki ng papuri na natanggap niya na ikinainggit ng ibang batang babae ng McCliff. Ngayong nahulog na siya sa mahihirap na panahon, sinisipa siya ng lahat habang siya ay nakababa. Ngayon na talaga, Aurelia, saan mo nakuha yan? Maraming tao ang nagsimulang kumuha ng kanilang mga telepono upang ihambing ang mga larawan ng liwanag ng liwayway. Ay nako, Aurelie, kailan ka pa naging mayaman? Ngumisi si Tess McCliff at lumipat sa loob para mas matingnan. Nang walang dalawang isip, ito ay dapat na isang pekeng. Napakamahal ng Dawn Light na kahit si Tess McCliff ay tumingin sa mga peke. Kung hindi lang isa sa Morelos City, nakabili na siya ng peke para ipakita. Napukaw ng tawag ang atensyon ng lahat sa kwintas sa leeg ni Aurelie McCliff. Sis, tingnan natin. Hindi nagtagal, isang pulutong ang nabuo sa paligid ng Aurelie McCliff. Gusto ni Aurelie McCliff na mamatay sa kahihiyan, paano niya haharapin ang trabaho pagkatapos mawala ng mukha sa harap ng napakaraming tao. Drake Hendricks, pinapasok mo talaga ako. Sa lahat ng bagay na mabibili mo, bakit kailangan pang peke? Namula ang mukha ni Aurelie McCliff nang sumulyap siya at nakita si Drake Hendricks na nakatingin sa kanya ng walang pakialam ng ngiti. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagagalit. Ito ay isang regalo mula sa aking Drake, dapat itong maging katulad ng tunay na bagay. Pilit na ngumiti si Aurelie McCliff. Paano kaya? Malinaw na iyon ang liwanag ng liwayway. Tiyak na ang ating Aurelie ay hindi yumuko sa vanity at bibili ng peke, di ba? Sinamantala ni Tess McCliff ang pagkakataon upang magdagdag ng insulto sa pinsala. Narinig ko na ang Dawn Light ay may nakatagong QR code sa kristal na nagbibigay daan sa iyong i-verify ang pagiging tunay nito sa isang pag-scan lamang. Magiliw na paalala ni Calvin Leopold mula sa gilid. Sabay-sabay na itinulak ng mag-asawa si Aurelie McCliff sa fire pit. Tama, alam ko rin ang tungkol dito. I-scan natin ito at tingnan. Kung peke, hindi naman. Big deal? Sinong sisisihin kung napunta ka sa walang kwentang asawa? Ang mga batang babae ng McCliff ay inilabas ang kanilang mga telepono, iniskan ang malaking kristal sa kwintas. Maghintay ka lang at makita siyang napahiya. Tess McCliff pursed her lips in amusement, but shout out, kahit peke, hindi big deal. Sino ba naman ang ayaw sa Dawn Light? Kung hindi mo kayang bayaran ng tunay na bagay, ayos din ang pagkuha ng peke upang matugunan ang iyong pananabik. Isang tawa ang bumungad sa mga tao. Ipinikit ni Aurelie McCliff ang kanyang mga mata, na handang kutsain ng lahat, habang sa loob-loob niya ay isinumpa niya si Drake Hendricks ng walang katapusan. Nagpasya siyang patulugin si Drake Hendricks sa sofa ng gabing iyon. Banal na kalokohan. Sis, nanalo ka ba sa loto? Diyos ko, hindi naman talaga si Drake Hendricks ang misteryosong bumibili, di ba? Saan niya nakuha lahat ng pera?
Ate, pahiramin ko para kumuha ng litrato, gusto kong i-post ito sa aking social network. Mabilis na lumapit ang ilang dalaga, nagsisiksikan sa Aurelia McCliff. Ano? Ito ay totoo. Paano ito posible? Nagmamadaling bumaba si Tess McCliff at nagpaskan. Ang resulta ay nag-iwan sa kanya na tulala. Hindi lang siya, maging si Aurelia McCliff mismo ay hindi makapaniwala. Inilabas niya ang kanyang telepono para i-scan ito, gulat na magsalita. Ang natatanging interface sa screen ay nakilala ang kwintas bilang isang limitadong edisyon ng Dawnlight. Bilang 07. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Galit na tanong ni Tess McCliff. Oo, mahigit 10 milyon. Sis, anong ginagawa mo? Mabilis na dumating ang pagtatanong. Tumingin si Aurelia McCliff kay Drake Hendricks, iniisip kung may nagawa ba siyang ilegal. Kung mayroon siya, pakiramdam niya ay mamamatay siya sa pagkabigo. Drake Hendricks, mas mabuting wala kang ginawang kalokohan. Naisip niya sa sarili. Sa paglalagay ng gayong kamahal na regalo, ang puso ni Aurelia McCliff ay nag-uumapo sa emosyon. Lalo na nang makita ang inggit sa mga mata ng iba, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaligayahan bilang isang babae. Bumili ng tiket sa lottery, nanalo ng mahigit 10 milyon, sapat lang para makabili ng kwintas ni Aurelia, sabi ni Drake Hendricks na may awang ngiti. Oh, nakuha ko na. Nagkaroon ng epiphany si Tess McCliff. Drake Hendricks, talagang comfortable ka sa pagsusuot ng berdeng sombrero. Sa sinabi nito, muling nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang lahat ay nag-isip-isip na ang misteryosong mamimili ay dapat na nagkaroon ng relasyon kay Aurelia McCliff, na, kung tutuusin, ay ang belle ng Morelos City 3 taon na ang nakalilipas. Hindi mabilang na mga lalaki ang humabol sa kanya. Kahit napakasalan si Drake Hendricks, marami ang hindi nawala ng pag-asa. Napakahirap na pahinga para kay Kuya Drake. Binigyan ni Calvin Leopold si Drake Hendricks ng isang makahulugang tingin, isang pagngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi naging madali ang lokohin at pagtakpan ang manloloko. Nakaramdam pa siya ng kaunting simpatiya. Pero ganoon na lang kalupit ang mundo, ang walang kakayahan ay magtitiis lang. Huwag na kayong magsalita, dumating na ang kinatawan mula sa Titan Group. Kasunod ng isang sigaw, agad na tumahimik ang mga tao. Napansin ni Aurelia McCliff, ang kanyang mukha na namumula sa galit dahil sa mga salitang ito, si Drake Hendricks ay tila hindi nabigla sa mga chismis at chismis. Nanatili siyang kalmado na para bang binaliwala niya ang paninirang puri. Welcome Mr. Cook sa McCliff Group. Pagkatapos ng tawag, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa isang itim na Rolls Royce. Nang makita ang kinatawan mula sa Titan Group, ang pamilya McCliff ay nagpakita ng mapanuksong mga ngiti. Pero hindi man lang sila pinansin ng lalaking bumaba ng sasakyan. Ang pangalawang tier na pamilya ay wala sa paningin ng Titan Group. Maging ang McCliff family ay hindi maintindihan kung bakit humingi ng partnership sa kanila ang Titan Group. Parang libreng pera. Sa napakaraming malalaking kumpanya sa Morelos City, bakit sila pipiliin? Dapat may something off. Buong gabi na itong pinag-usapan ng pamilya at hindi pa rin matukoy ang dahilan. Ngunit sa pera nakikita, sino ang nagmamalasakit? Ang Titan Group ay isang pangunahing tagapagtaguyod ng pananalapi. Sa patnubay ni Zaid McCliff, tumuloy ang grupo sa conference room ng McCliff Group. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang kinatawan ng Titan Group, si Sky Hendricks, ay natural na umupo sa gitna. Sa harap ng gayong Diyos ng kayamanan, hiniling ng pamilya McCliff na ma-enshrine nila siya, mag-alay ng insenso sa buong araw. Si Zaid McCliff at Otis McCliff ay nakaupo sa magkabilang gilid ng Sky Hendricks, habang ang iba pang miyembro ng McCliff clan ay nakaupo ayon sa kanilang mga posisyon sa kumpanya. Umupo si Aurelia McCliff sa pinakadulo, at si Drake Hendricks ay walang upuan. Sa katunayan, may orihinal na upuan dito, ngunit pinaalis ni Otis McCliff ang isang upuan sa huling minuto, kaya kinailangan ni Drake Hendricks na tumayo. Ngayon, ay welcome natin si Mr. Sky Hendricks, kinatawan ng Titan Group, sa McCliff Group na may pinakamainit na palakpakan. Si Zaid McCliff ang unang pumalakpak, na sinundan ng isang silid na puno ng palakpakan. Yung nakatayo, ano ang ibig sabihin nito? Napatingin si Sky Hendricks kay Drake Hendricks na nakatayo sa pintuan, medyo hindi pala kaibigan ang tono nito. Ang lalaking ito ay manugang ng aming McCliff family, na karaniwang nananatili sa bahay na nagluluto at naglalaban ng mga damit.
Wala akong ideya kung ano ang pumasok kay Aurelia ngayon para isama siya. Nagmamadaling nagsalita si Otis McCliff na may bahagyang kahihiyan sa boses, itatapon ko siya kaagad. Isang lalaking 3 taon nang namumugad sa bahay, saan ba siya nararapat sa ganitong klaseng pagkikita? Ang pagkakaroon ng ganoong tao na makalusot sa ating partnership ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga miyembro ng McCliff family ay lahat ay may ekspresyon na nanunood ng isang palabas. Ang hakbang ni Otis McCliff ay masasabing pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, mabangis sa sukdulan. Hindi lang niya pinahiya si Drake Hendricks sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya, ngunit nag-iwan din siya ng masamang impresyon kay Aurelia sa mga mata ni Sky Hendricks. Kung tutuusin, tulad ng pag-i-invest ng Titan Group, ang pagharap sa ganoong insidente ay tiyak na magiging labis nilang pagkasuklam kay Aurelia. Kapag dumating na ang oras na sipay ng board ang kanilang pamilya sa grupo, parang natural lang. Palihim na tumango si Zaid McCliff sa gilid, tahimik na pinupuri ang apo. Aurelia, dinadala ang walang kabuluhang ito, sinasadya mo bang gumawa ng gulo? Tumayo si Otis McCliff at napasigaw ng malakas. Si Drake Hendricks ay isang miyembro ng McCliff family, sa anong mga batayan hindi siya makakarating. Si Aurelia McCliff, nakaupo sa kanyang upuan, ay tumingin kay Otis McCliff. Nang gabing iyon, nabawasan ng husto ang alitan ng dalawa. Kaya naman, hindi siya makatayo habang binubuli si Drake Hendricks. Saglit na naging awkward ang kapaligiran. Bilang general manager ng McCliff Group, hinihiling kong umalis ka na. Biglang nanlamig ang mukha ni Otis McCliff. Sa loob ng grupo, siya ang general manager na may malaking kapangyarihan. At si Aurelia McCliff ay isang regular na executive lamang. Kung siya ay mapapatalsik, walang alinlangan na mag-iiwan ito ng malalim na impresyon kay Sky Hendricks at makumpirma rin ang pagsuwi ni Aurelia. Ang isang empleyado na hindi sumunod ay hindi maaaring manatili. Sandali. Kaya lang, tumayo si Sky Hendricks at tumingin kay Drake Hendricks. Ang engranding McCliff Group ay walang kahit isang upuan. Mukhang hawak mo ang kooperasyong ito sa napakaliit na pagsasaalang-alang. Napakalaking pulong, at hindi mo man lang makuha ang bilang ng mga tao ng tama. Nang marinig ito, agad na nataranta ang McCliff family. Ang kakayahang makipagtulungan sa Titan Group ay isang napakalaking pagkakataon para sa McCliff family. Ang Titan Group, bilang boss ng Moreles City, ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa pananalapi. At ang McCliff family ay isa lamang pangalawang antas ng kapangyarihan, na karaniwang hindi mangangahas na mangarap na magkaroon ng isang relasyon sa Titan Group. Ginoo Hendricks, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tamang-tama ang bilang ng mga upuan namin, isang tao lang na hindi dapat sumama ang dumating. Mabilis na tumayo si Otis McCliff para magpaliwanag. Sinadya niyang tiyaking hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Aurelia na ibalik ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na talagang magagalit si Sky Hendricks. Kung talagang naapektuhan nito ang pagtutulungan, siya ang may kasalanan. Nagmamadali ring sumigaw si Zaid McCliff, Mr. Hendricks, mangyaring huwag magtampo. Ang lahat ng ito ay hindi inaasahan, si Drake Hendricks ay hindi kailanman nakikilahok sa mga pagpupulong ng ganitong uri. Isang taong hindi dapat dumating. Kumunot ang noo ni Sky Hendricks, kung hindi ako dumating, tama ba ang bilang ng upuan mo? Sige, aalis na ako. With that, kinuha niya ang briefcase sa table at tumalikod na para umalis. Ginoo Hendricks, mali ang pagkakaintindi mo. Nang makita siyang seryoso sa pag-alis, mabilis na tumayo si Zaid McCliff para magpaliwanag, ikaw ang aming iginagalang na panauhin. Lahat ng tao sa McCliff family ay lubos na humahanga kay Mr. Sky Hendricks. Nang mabalitaan namin kahapon na darating ka, tuwang-tuwa ang lahat. Mabuti. Tapos pumunta ka dito, maupo ka sa tabi ko. Nag-alinlangan si Sky Hendricks, pagkatapos ay sinenyasan si Drake Hendricks. Tumango si Drake Hendricks at saka nagsimulang maglakad patungo sa gitnang upuan. Drake, huwag kang gumawa ng eksena. Hinawakan ni Aurelia McCliff si Drake Hendricks sa isang mabilis na galaw. Bagamat ang mga angkan ay hindi pala kaibigan sa kanya, ang mga usapin ngayon ay may kaugnayan sa kinabukasan ng McCliff family, at hindi niya kayang tumayo at panoorin si Drake Hendricks na kumilos ng walang ingat. Ayos lang. Marahang itinulak ni Drake Hendricks ang kamay niya at mabilis na naglakad palapit kay Sky Hendricks. Ginoo Hendricks, hindi ka tanggap-tanggap iyon. Ikaw ang aming pinarangalan na.
Panauhin, paano mo ibibigay ang iyong upuan sa isang walang kabuluhan? Nagmamadaling tumayo si Otis McCliff para harangan ang kanilang dinadaanan. Hindi ko kailangan ang iyong mga tagubilin kung paano haharapin ang sarili kong mga gawain. Dahil ayaw mong tumayo ako, ibigay mo sa akin ang upuan mo. Umupo ulit si Sky Hendricks sa upuan, malamig na nakatingin kay Otis McCliff. Gusto ko sanang ayalay sa kanya, pero natatakot ako na hindi siya maglalakas loob na umupo. Nag-alinlangan si Otis McCliff, ngunit sa huli ay tumayo. Drake Hendricks, mas mabuting maging aware ka sa sarili mong lugar. Sa loob ng 3 taon, binubuli niya ang manugang na ito na sumapi sa pamilya, ngunit ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na kailangang ibigay ang kanyang upuan sa isang taunan. Umaasa din ako na makikita mo ng malinaw ang iyong sarili. Itinulak ni Drake Hendricks si Otis McCliff at tumalikod na umupo sa upuan. Ikaw. Nang malapit nang sumabog si Otis McCliff, ilang beses na umubos si Zaid McCliff sa gilid. Napakahalaga ng pagpupulong ngayon, at hindi nila kayang bayaran ang anumang mga sakuna. Bahagyang nanginig ang bibig ni Otis McCliff, nakatayo sa isang tabi na may hinanakit. Ako ay pinagkatiwalaan ni Mr. Ovidio Cop, ang chairman ng Titan Group, na talakayin ang pakikipagtulungan sa iyong kumpanya. Inilabas ni Sky Hendricks ang isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ang McCliff Group ay dalubhasa sa semiconductor chips, at ang Titan Group ay naglalayon din na palawakin sa industriya ng electronics, kaya nagpasya kaming magsanib puwersa upang magtatag ng isang espesyal na departamento. Isang ganap na karangalan para sa McCliff Group na makipagsosyo sa isang malaking korporasyon tulad ng Titan Group. Ngumiti si Zaid McCliff, namumulaklak na sa tuwa ang puso niya. Ibibigay namin ang pondo, at ibibigay mo ang teknolohiya. Inilagay ni Sky Hendricks ang mga dokumento sa mesa, tumingin sa paligid ng silid, at nagpatuloy, ang departamentong ito ay lalaan sa isang proyekto, kaya sana ay makapili ka ng isang tagapamahala ng proyekto. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa. Walang alinlangan, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung sino man ang naging project manager ay tiyak nakikita ng kayamanan. Bukod dito, sa loob ng pamilya McCliff, ang kanilang katayuan ay magiging napakataas. In theory, ako dapat ang project manager. Ngunit tulad ng alam mo, ang Titan Group ay may maraming iba't ibang mga negosyo, kaya maaaring hindi ko sila maasikaso lahat. Tumingin si Sky Hendricks kay Zaid McCliff, matiyagang nagpapaliwanag. Naiintindihan ko iyon, Mr. Hendricks. May hawak kang mahalagang posisyon, at hindi ka namin gustong guluhin. Ngunit makatitiyak ka, kahit wala ka, pananatilihin namin ang mataas na kalidad. Tiniyak sa kanya ni Zaid McCliff, kabog ng dibdib. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Sky Hendricks, ang McCliff family ay tumayo upang gumawa ng isang pagpatay. Bakit hindi pumili ng manager ngayon, para makapag-ulat ako pabalik? Naglabas si Sky Hendricks ng panulat, handang kumuha ng mga tala. Ang aming pangkalahatang manager ng McCliff Group, Otis McCliff, ay bata, may kakayahan, at ang malinaw na pagpipilian para sa posisyon. Unang nagsalita si Zaid McCliff, na epektibong pinatahimik ang iba. Ang iba pang miyembro ng McCliff clan na sabik na sumubok, ay nakayuko lamang. Sino ang maglalakas loob na suwiin ang sinabi ng matanda? Ginoo Hendricks, please rest assured, siguradong hindi kita pababayaan. Agad na tumayo si Otis McCliff at tiniyak, na hinampas ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Drake Hendricks na may mapang-asar na ekspresyon sa mga mata. Parang sinasabi niya, kahit maupo ka sa upuan ko, you will still be a good for nothing. Any objections from the others? Tumingin si Sky Hendricks sa kwarto. Sumasang-ayon kami. Sunod-sunod na tumango ang mga miyembro ng McCliff clan. Alam nila na kahit magtalo sila, hindi sila mananalo. Ginoo Hendricks, dahil sumasang-ayon ang lahat, pag-usapan natin ang mga detalye ng pakikipagtulungan. Inayos ni Otis McCliff ang kanyang suit, pakiramdam na parang naging project manager na siya. Tahan na, hindi pa lahat ng miyembro ng McCliff family ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Lumingon si Sky Hendricks kay Drake Hendricks at nagtanong, ano sa palagay mo? Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Biglang tumahimik ang meeting room. Si Drake Hendricks ay maaaring ituring na hindi gaanong mahalagang miyembro ng McCliff family, ngunit talagang tinanong siya ni Sky Hendricks para sa kanyang opinyon. Ito ba ay isang uri ng biro?
Ginoo Hendricks, ang lalaking ito ay manugang ng aming McCliff family. Sa nakalipas na 3 taon, bukod sa pagluluto at paglalaba, wala siyang ibang ginawa. Sa pag-aakalang walang alam si Sky Hendricks, nakangiting paliwanag ni Otis McCliff. Kung iniisip mong magsimula ng isang restaurant o isang laundry service, maaari mo siyang tanungin. Pero pagdating sa business management, mas qualified pa siya kaysa sa cleaning lady ng grupo namin. Nagtawanan ng silid ng pagpupulong na ang lahat ay nagpapakita ng pangungutya sa kanilang mga mata. Namutla si Aurelia McCliff, tumayo at sinabing, gayunman, miyembro pa rin ng McCliff family si Drake Hendricks. Otis, siya naman, bayaw mo. Kailangan bang paulit-ulit siyang ipahiya ng ganito? Simula kagabi, medyo nagbago ang nararamdaman niya kay Drake Hendricks. Bagamat hindi ito sa lawak ng pagkagusto sa kanya, hindi na niya ito hinamak. Aurelie, hindi ko ba sinabi ang katotohanan? At saka, ako ang general manager, please mind your tone. Si Otis McCliff, na dating napahiya, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon para sa pagsagot. Tumingin siya kay Sky Hendricks at same time na sinabi, Mr. Hendricks, mangyaring makatiyak, ay lalaan ko ang aking buong pagsisikap upang matiyak na matagumpay na nakumpleto ang pakikipagtulungang ito. Sa mata ng lahat, isang foregone conclusion na si Otis McCliff ang magiging project manager. Kahit si Otis McCliff ay naniniwala na ito ay totoo. So, nang magsalita siya, he already considered himself as the project manager. Kaya ko lang magluto at maglaba. Sa sandaling iyon, ibinaling ni Drake Hendricks ang kanyang katawan upang harapin si Otis McCliff. Siguro, marunong ka ring mabuhay sa isang babae. Umani na naman ng tawa ang sinabi ni Otis McCliff. Fine, ngayon ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi ka karapat-dapat na maging project manager. Kinuha ni Drake Hendricks ang isang sobre sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong binuksan sa harap ng lahat. Half a month ago, nilustay mo ang 700,000 sa ngalan ng overtime pay. Ang mga manggagawa ay hindi nakakuha ng 1 sentimos, at mula sa 700,000, 700,000 ang napunta sa iyong bulsa. 2 buwan na ang nakalipas, sinabi mong nasa isang business trip ka at kumuha ng 500,000 mula sa kumpanya, para lang magbakasyon sa Langkas City kasama ang iyong ginang. 3 buwan na ang nakalipas, tumanggap ka ng kickback na 1,300,000 sa isang deal sa pagkuha ng hilaw na materyales. Sa bawat pahayag, naglatag siya ng isang dokumento sa mesa. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang mukha ni Otis McCliff ay lubhang nagbago. Siya ay naging napakamaingat sa mga aktibidad na ito, paano malalaman ng kahit sino. At mukhang naghanda ang kabilang panig. Huwag magmadali, marami pa. Si Drake Hendricks ay naglabas ng isang salansan ng mga papel at marahang inalog ang mga ito. Tumahimik ka, Drake Hendricks, hindi ko akalain na ikaw, isang walang utang na loob na soong palad, ay Sir On ang pamilya McCliff. 3 taon ka na naming sinusuportahan. Mabilis siyang pinagalitan ni Zaid McCliff, pagkatapos ay ipinaliwanag kay Sky Hendricks, ang lalaking ito ay may mali siya sa puso, malamang na kumuha siya ng pera ng iba para sirain ang ating pagtutulungan. Medyo alam ni Zaid McCliff ang katiwalian ni Otis McCliff. Pero bilang paborito niyang apo, pumikit siya. Ngayon, sa pagsasahimpapawid ni Drake Hendricks ng mga bagay na ito sa isang mahalagang pagpupulong, ito ay katumbas ng pagtulak sa buong McCliff Group sa apoy. Ngunit ang iba pang miyembro ng McCliff family ay hindi gaanong kalmado. Sila rin ay gaaman sa pera ngunit kadalasan ay nangangahas lamang na magbulsa ng maliliit na halaga. Si Otis McCliff, na tahasang nangungurakot ng milyon-milyon, ay isang bagay na hindi nang ahas na gawin ng iba. Damn it, nangungurakot ako ng ilang libo-libo at kailangan pa ring mag-ingat, ngunit ang batang Otis na ito ay hindi man lang kumukurap sa milyon-milyon. Eksakto, sa oras na iyon ay kailangan kong bumili ng kotse, kumuha ako ng 100,000 mula sa kumpanya at muntik akong mapatay ng lolo dahil dito. Si Otis ay isang McCliff, hindi ba? Bakit ang may pinakamataas na sweldo ay nagiging pinakamatakaw? Ang isang bato ay pumukaw ng 1,000 alon. Isang galit na damdamin ang nagsimulang lumaki sa loob ng McCliff clan. Katahimikan. Sumigaw si Zaid McCliff, na nakatingin sa iba pang miyembro ng pamilya, naniniwala rin ba kayo sa mga salita ni Drake Hendricks, isang tagalabas? Nang makita na ang sitwasyon ay malapit nang mawala sa kontrol, ang matandang patriarka ay kailangang tumayo at magsalita. Drake Hendricks,
Walang puso at walang utang na loob na Kerr, anong mga benepisyo ang natanggap mo mula sa iba para sa ang McCliff family ng ganito? Itinuro ni Otis McCliff si Aurelia McCliff, galit na sinabing, hindi talaga kayong dalawa ang maaaring manatili sa kumpanya, iminumungkahi kung tanggalin natin si Aurelia McCliff. Masigasig niyang gamitin ang pagkakataong ito para maalis ang hindi pagkakasundo. Sa anong dahilan mo ako pinapaalis? Tumayo si Aurelia McCliff, malamig na nagtanong, sa mga taon na ito, inilaan ko ang aking sarili sa paglilingkod sa kumpanya. Nagkamali ba ako sa kumpanya sa anumang paraan? Agad na nag-igting ang kapaligiran, at ang buong meeting room ay napuno ng pabago-bago ng hangin. Katahimikan. Tinapik ni Sky Hendricks ang mesa gamit ang kanyang panulat, naiinip na sinabing, wala akong panahon para makinig sa maliliit na alitan ng iyong pamilya. Sa ngayon, ang pagpapasya sa tagapamahala ng proyekto ay mahalaga. Kung hindi, isa pang kumpanya ang isasaalang-alang ko. 6 na buwan na ang nakalilipas, hiniram ni Otis McCliff ang dahilan ng pagbibigay ng mga regalo para maabuso ang 3 milyon mula sa kumpanya. Sa katunayan, wala pang 1 milyon ang halaga ng pagpapahid ng mga palad sa kanya, ang natitirang 2 milyong plus ay dumiretso sa kanyang bulsa. Hinampis ni Drake Hendricks ang isang piraso ng papel sa mesa at nagpatuloy, 8 buwan na ang nakalipas. Tumahimik ka. Kung magbubuga ka pa ng kalokohan, huwag mo akong sisihin sa pagpapalayas ko sayo. Isang ginaw ang damaloy sa gulugad ni Otis McCliff. Ang bawat sentimos na kanyang nilustay ay itinuro sa tahasang detalye. Paano nalantad ang mga bagay na ito, na dapat ay napakametikuloso. At ni Drake Hendricks, hindi kukulangin, isang walang kwenta na kumakain sa bahay buong araw. Hayaan siyang magpatuloy sa pagsasalita. Pagpili ng pinuno ng proyekto, ang karakter ay susi. Tiyak na ayaw kong mapunta sa personal na bulsa ng isang tao ang pera ng Titan Group. Itinaas ni Sky Hendricks ang kamay, senyales na huwag nang magsalita si Otis. Ipagpatuloy mo. Tiningnan niya si Drake na may banayad na pagtango bilang pagsang-ayon. Natakot ito ng husto kay Otis, at nagmamadali siyang tumingin kay Zaid McCliff, humingi ng tulong sa kanyang lolo. Gawin natin ito. Ang mga salita lamang ay walang katibayan, maaari mo akong akusahan ng pag-frame ng isang tao. Sana mag-imbite ako ng isang third-party na institusyon para i-audit ang mga account at tingnan kung sino talaga ang nagsisinungaling. Muling tiniklap ni Drake ang sobra, nakatingin kay Zaid McCliff, matanda, hindi ka tatanggi, di ba? Kapag na-audit na ang mga account, maraming masasamang utang ng McCliff Group ang malalantad. Halos lahat sa loob ng pamilya ay nangulimbat sa isang punto. Kung talagang magsagawa ng investigasyon, tiyak na babagsak ang kumpanya. Kahit na ito ay pera mula sa kanilang sariling pamilya, sila pa rin ang makakakain ng pagkain sa bilangguan. Sa makatuwid, ang buong McCliff clan ay nagpanik. Drake, ano ang mungkahi mo? Nanginginig ang bibig ni Zaid McCliff, ngunit napigilan lamang niya ang galit sa kanyang puso. Ang kaunting pagkainip ay sumisira ng magagandang plano. Ang ibig kong sabihin ay si Aurelia McCliff ang dapat na maging pinuno ng proyekto. Bahagyang ngumiti si Drake, walang emosyon. Ayaw niyang direktang magtalaga ng isang tao si Sky, kaya nagpadala na siya ng isang tao para imbestigahan ang pangungurakot ni Otis sa loob ng McCliff Group kagabi. Medyo natigilan si Aurelia. Palagi silang binubuli sa McCliff family. Paano siya posibleng maging pinuno ng proyekto? Oo, ikaw. Tumango si Drake, nakatingin kay Sky, ito ang asawa ko, talentado at namumukod-tangi, na may first-rate na kakayahan sa pamamahala. Sa loob ng buong grupo, siya lang ang hindi nakakuha ng kahit isang sentimo para sa kanyang sarili. Kung gayon, talagang kapuri-puri ang kanyang karakter. Ang pagtataguyod ng mabubuti ng hindi umiiwas sa mga kamag-anak ay mainam, malayang magsalita. Tuloy-tuloy na nag-note si Sky gamit ang kanyang fountain pen. Asawa, tumayo ka at sabihin ang iyong posisyon. Hindi ba't lagi mong gustong pamahalaan ang kumpanya at ipakita ang iyong mga talento? Tumingin si Drake kay Aurelia, hindi dapat ibaon ang ginto. Lahat tama. Tumayo si Aurelia at nagsimulang magbahagi ng kanyang mga pananaw sa pagtutulungan ng dalawang panig. Noong una, lahat ay dismissive. Pero sa huli, kailangan nilang humanga sa talento ni Aurelia McCliff. Ang balita ng pakikipagtulungan ng Titan Group sa McCliff Group ay nalaman lamang ng lahat simula kagabi. Gayunpaman, nagtakda na si Aurelia ng mga makabuluhang plano para sa kooperasyon ng dalawang partido. Napakahusay na sinabi. Habang nakikinig si Sky, mas nasiyahan siya.
Siyempre, pagdating niya, nagbilin na si Boss Cook na lahat ng mga bagay na ito ay susunod sa kagustuhan ni Drake. May iba pa bang tumututol? Kinamayan ni Drake ang sobra, kung walang tatutol, ihahagis ko na lang itong gamit. Malamang na sinulat ito ng ibang tao na sinusubukang i-frame si Manager Otis. Siguradong. Tumango si Zade McCliff, na nakatingin kay Sky, si Aurelie talaga ang pinakaangkop na kandidato, ang oversight ko lang ang halos nagbaon ng talento. Paano ang iba sa inyo? Napatingin si Sky sa mga miyembro ng McCliff clan. Ngayong nagbabanta si Drake sa isang audit, sino ang maglalakas loob na hindi sumang-ayon? Lahat tayo ay sumusuporta kay Aurelie bilang pinuno ng proyekto. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, babalik ako at magsusumbong kay Boss Cook. Tumayo si Sky at bahagyang ngumiti, Palm. Pinahahalagahan namin ang pagsisikap, Mr. Hendricks. Nagmamadaling tumayo si Zade McCliff para personal siyang ihatid palabas ng meeting room. Sa loob ng meeting room, tanging si Otis McCliff, mapula ang mukha, at ang kalmadong si Drake ang nanatili. Masarap sa pakiramdam, hindi ba? Sinulyapan siya ni Drake, nag-inat ng tamad, at lumayo. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Lolo, bakit ka pumayag? Pagkaalis ni Sky Hendricks, sumugod si Otis McCliff sa opisina ni Zade McCliff, galit na galit. Ano ang mabuting maidudulot sa atin kung si Aurelie McCliff ang maupo sa kapangyarihan? Mahigpit niyang pinigilan si Aurelie McCliff sa nakalipas na ilang taon at labis na nag-aalala tungkol sa posibleng paghihiganti. At ang lakas ng loob mong tanungin ako. Hinampis ni Zade McCliff ang palad sa desk at umungal, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Otis, daig mo pa ang sarili mo. Kung hindi ako pumayag, gusto mo bang i-audit nila tayo? Ito. Nawala nang masabi si Otis McCliff. Milyon-milyon na ang kanyang nilustay sa kumpanya, at tiyak na makukulong siya sa isang audit. Akala ko titigil ka na sa konting pang-hold up pero hindi pala, matako ka. Talaga, nakaupo sa upuan ng general manager, plano mo bang dugtungan ang buong kumpanya? Nang maalala ang mga sinabi ni Drake Hendricks, muling sumiklab ang galit ni Zade McCliff. Sa mga negosyo ng pamilya, medyo normal ang kaunting paglustay. Ngunit si Otis McCliff ay walang sawang sakam. Tama na, kahit na siya ang maging pinuno ng proyekto, ikaw pa rin ang pangkalahatang tagapamahala ng grupo. Kapag natapos na ang project, wala na siyang halaga. Kung tutuusin, lumambot ng husto ang tono ni Zade McCliff para sa kanyang paboritong apo. Sige na. Napabuntong hininga si Otis McCliff, lalong lumalalim ang sama ng loob kay Drake Hendricks. Sa ganitong kalaking proyekto, kung siya ay maaaring maging pinuno, ang paglustay ng halos 10 milyon ay isang piraso ng cake. Ngunit ngayon, wala na siyang nagawang pagmasdan habang kinuha ni Aurelie McCliff ang lugar na iyon. Ang pagputol ng kayamanan ng isang tao ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Pagkatapos umalis sa opisina ni Zade McCliff, inilabas ni Otis McCliff ang kanyang telepono. Hello, si Bear ba iyon? Mag-ingat ka ng isang tao para sa akin. Habang ang iba ay nagsasaya, ang iba naman ay nagdadalamati. Kahit na lumabas na sa pintuan ng McCliff Group, naramdaman ni Aurelie McCliff na parang nananaginip siya. Drake, paano mo nagawa? Ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya ay ang sariling kapatid ni Otis McCliff, si Niall McCliff, hindi kanya bibigyan ng pagkakataong i-audit ang mga account. Sa pagpupulong sa boardroom, nang makita niyang isinalaysay ni Drake Hendricks ang ebidensya ng pang-hold up ni Otis McCliff, nagulat siya. Dahil spot on ang timing ng bawat insidente. At sa pagtingin sa ekspresyon ni Zade McCliff, malinaw na totoo ang mga ito. Isinasaalang-alang na si Drake Hendricks ay hindi kailanman umalis sa kanyang bahay, paano siya masasabing malinaw? Ibinento ko ang aking hitsura at naakit si Niall McCliff. Napangiti si Drake Hendricks. Halatang hindi niya maamin na si Ovidio Cook ang nagayos ng investigasyon, di ba? Ang pinakamayamang tao sa Morelos City ay tiyak na may ganoong uri ng kapangyarihan. Cut the crap, ibigay mo sa akin ng diretsyo. Sa 3 taong pagsasama, si Drake Hendricks ay palaging tapat at prangka. Ang gayong mapangahas na pag-uugali, alam ni Aurelie McCliff, ay isang bagay na hinding-hindi niya gagawin. Ang totoo, malayong kamag-anak ko si Sky Hendricks. Dahil kailangang may gumawa nito, baka makikinabang din ito sa akin, Commandant si Drake Hendricks at Bamulong, sa ganitong paraan, hayagang matustusan ako.
Nakakapagod na magtrabaho. Kung hindi pa ito ang tamang oras, isang kasinungalingan ang dapat gawin sa ngayon. Mabuti. Naramdaman ni Aurelia McCliff na nagbago na si Drake Hendricks, nagbago ang buong aura niya. Sa pagtingin sa badge ng madaling araw sa kanyang dibdib, nilunok niya ang tanong sa kanyang mga labi. Drake Hendricks, talo ka. Siguradong sinumpa ako ng malas na ikasal sa pamilyang ito. Mula sa malayo, nakita ni Knoxridge si Aurelia McCliff na nabibigatan ng mga alalahanin at ipinagpalagay na ang kanyang anak na babae ay nahaharap muli sa pagsalungat sa pulong ng lupon. Kaya natural, inilabas niya ang kanyang pagkadismaya kay Drake Hendricks. Sa loob ng 3 taon, palaging si Drake Hendricks ang umiinit. Tama na, tama na. Ganun naman palagi tuwing may meeting. Sanay na ako dito. Bumaba din si Burl McCliff mula sa kanyang sasakyan, na nagsasalita ng may pagkadismaya, "Hoy Drake, mula ngayon, huwag kang pumunta sa mga ganitong klaseng kaganapan." Dad, Mom, ano pong pinagsasabi nyo? Ang kinatawan ngayon ay isang malayong kamag-anak ni Drake. Nagmamadaling lumapit si Aurelia McCliff at hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga nakatatanda. "Salamat kay Drake, maaari akong maging pinuno ng proyekto." Ano? Pinuno ng proyekto? Nanlaki ang mga mata ni Knoxridge sa hindi makapaniwala, tama ba ang narinig ko? Anak ko, ang pinuno ng proyekto. Hay nako. Huwag kang magbiro. Nahirapan din itong paniwalaan ni Burl McCliff. Totoo iyon. Malaki talaga ang naitulong ni Drake, kaya simula ngayon ay maging mabait ka na sa kanya. Bulong ni Aurelia McCliff. Anong tulong ang posibleng maibigay ng tauna na iyon? Ang aking anak na babae ay napakahusay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, humanap ka ng oras para makipaghiwalay, huwag mong hayaang pigilan kanya. Malamig na bumantong hininga si Knoxridge, itinuro si Drake Hendricks, kung may natitira kang konsensya, huwag mong pigilan ang kinabukasan ng ating babae. Eksakto. Tumango si Burl McCliff bilang pagsang-ayon, Drake, kayong dalawa lang ang hindi bagay. Tama na. Namumula ang mukha ni Aurelia McCliff. Kung hindi dahil kay Drake Hendricks ngayon, ano kaya ang kaugnayan sa kanya ng posisyon ng project leader? Gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay napaka-materialistiko, halos mahulog sa bitag ng pera. Ang Titan Group ay isang pangunahing kumpanya, at mayroon itong pera. Aurelia, pagkatapos mong maging pinuno ng proyekto, kailangan mong kumuha ng isang malaking dakot. Sumimangot si Knoxridge, na nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki sa loob. Tama, makinig ka sa mama mo. Tingnan ang pusat na ito na mayroon tayo sa bahay, tingnan ang estado nito. Ngayong buwan, kukuha tayo ng bagong sasakyan para sa sambahayan. Magkasabay ang mag-asawa, at ang vanity ni Burl McCliff ay nagsimulang lumaki rin. Paano ka naging ganito? Kumunat ang noo ni Aurelia McCliff, kahit na maging project leader ako, hindi ako manghuhukay kahit isang sentimo. Alisin mo ang pag-iisip na iyan sa iyong isipan. Ang buong oras. Tumayo si Drake Hendricks nang hindi umimik. Umuwi na tayo. Medyo nagalit si Knoxridge. Lahat ng iba ay sakam sa pera, bakit naglalagay ng isang gawa ng integridad? Dadalhin ko si Aurelia para bumili ng ginamit na kotse, mas maginhawa para sa trabaho sa hinaharap. Nagsalita si Drake Hendricks mula sa gilid. No need, uwi na lang tayo. Akala ni Aurelia McCliff ay casual lang magsalita si Drake Hendricks at hindi niya inaasahan na seryoso siya. Tere na, hindi maginhawa ang magkaroon ng isang kotse sa bahay. Napangiti ng mahina si Drake Hendricks. Ikaw, ano ang maaari mong kayang bayaran? Huwag lang bumili ng bisikleta at ipahiya ang pamilya McCliff. Inilibot ni Knoxridge ang kanyang mga mata sa kanila, ang kanyang mabilog na mukha ay lumibot. Kung bibili tayo ng isa, wala sa inyo ang makakasakay nito sa hinaharap. Sumiklab din ang init ng ulo ni Aurelia McCliff. Matagal nang nagbago ang nararamdaman niya para kay Drake Hendricks, at ngayon ay hindi na niya kayang ipahiya ang asawa. Kayong dalawa. Ngumisi si Burl McCliff, kung talagang may lakas ka ng loob, huwag na huwag kang tumuntong sa pusat ko sa buhay mo. Eksakto, kung sasakay ako sa junk car mo, kukunin ko ang apelyido mo, Hendricks. Mr. McCliff, tere na. Pagkatapos magsalita ni Knoxridge, nagmamadaling umalis ang dalawa sakay ng kanilang pusat. Drake, ganyan talaga ang mga magulang ko, huwag mong isapuso. Nakatayo doon si Aurelia McCliff, nakayuko, nagpapaliwanag. Karaniwan, hinding-hindi niya gagawin ito.
Marahil subconsciously, siya ay nagsimulang tanggapin ang kanyang asawa. 3 taon na ako sa pamilya mo, hindi ko ba sila naiintindihan ngayon? Mga magulang mo pa rin sila, wala akong pakialam. Nang matapos, hinawakan ni Drake Hendricks ang kamay ni Aurelia McCliff at tinungo ang tapat ng kalsada. Nakaramdam si Aurelia McCliff ng panginginig sa kanyang puso ngunit hindi ito lumaban. Talaga bang bibili tayo ng kotse? Tumangala siya kay Drake Hendricks, may ipon pa ako, bili na tayo. Kung hindi, siguradong pagtatawanan ka ng mga magulang ko pagbalik natin. Huwag mag-alala, mayroon akong pera para bumili ng isang ginamit na kotse. Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks, hinawakan ang kanyang kamay, at tumawid. Sa kalye patungo sa parking lot sa tapat ng McCliff Group. Uy, hindi ba kotse iyon ni Representative Davenport? Sa hindi kalayuan, may nakaparada na Rolls-Royce, ang dating ni Sky Hendricks noong umagang iyon. Maghintay ka dito sandali. Binitawan ni Drake Hendricks ang kamay niya at mabilis na naglakad patungo sa sasakyan. Hindi nagtagal, may bumaba mula sa Rolls-Royce, nakipagpalitan ng ilang salita sa kanya, at pagkatapos ay lumayo ang tao. Pagkatapos, habang nanunood si Aurelia McCliff sa nakatulala na katahimikan, sumakay si Drake Hendricks sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan palapit sa kanya. Pumasok ka, bagamat segunda mano ito, hindi naman masama. Sa bintana, nakita niyang stagnant ang tingin ni Aurelia McCliff, na para bang natulala. Rolls-Royce lang yan, anong big deal? Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ikaw, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Nakaupo sa passenger seat ng Rolls-Royce, naramdaman ni Aurelia McCliff na para siyang nasa ibang mundo. Ang mga eksena ay lumitaw na parang panaginip, na patuloy na umaatake sa kanyang utak. Second-hand car lang, hiniram ng ilang araw. Sagot ni Drake Hendricks habang nagdadrive, walang kibo ang mukha. Talaga, dapat wala ka, paano kung magasgasan? Kailangan nating gumastos ng kaunting pera. Naisip ni Aurelia na hiniram ni Drake ang sasakyan para lang iligtas ang mukha. Ngunit sa katunayan, sa pagkakataong ito ang kredito ay sa iyo. Papayagan kitang maging freeloader sa loob ng isa pang buwan, at pagkatapos nito, dapat kang bumalik sa trabaho. Sa pag-alala sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, lalo siyang nakaramdam ng saya. Ang kanyang buhay, na noon ay napakalungkot, ay tila lumiwanag sa magdamag, naging maliwanag at masayahin. Kung gayon, ako na ang magiging full-time na driver mo mula ngayon, hindi na kailangan ng sweldo. Matapos mabawi ang kanyang alaala, nagbago na rin ang pagkatao ni Drake. Mangarap pa. Nakakatawa ang mukha ni Aurelia at masayang sinabi, ito na ang pagsundo sa akin at paghatid sa akin sa trabaho, pero kailangan mo pa ring maghanap ng trabaho. Oo naman. Ipinarode ni Drake Hendricks ang sasakyan sa tabi ng kalsada at diretsyong tumingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bahagyang namula si Aurelia. Sa 3 taon nilang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na tiningnan siya ni Drake ng may ganoong kalalim na pagmamahal. Ang asawa ko, ang ganda talaga. Bahagyang ngumiti si Drake at pinatungan ang pedal ng gas. Makalipas ang 10 minuto, bumaba na silang dalawa. Ang pisot ni Burl McCliff ay nakaparada na sa kanyang pwesto, at mahusay na ipinarada ni Drake ang Rolls-Royce sa tabi nito, lumabas para pagbuksan si Aurelia ng pinto. Drake, bakit hindi ko alam na marunong kang magmaneho? Pagkababa ng sasakyan ay pinagmasdan itong mabuti ni Aurelia. Ang Rolls-Royce na ito ay halos bago, wala man lang nakitang kalmo. Iyon ay dahil wala akong kotse. Matapos ay lock ang pinto ng sasakyan, inihagis ni Drake ang susi ng sasakyan kay Aurelia. 2 set ng susi ng kotse, isa para sa bawat isa. May driver's license ka na ba? Kinuha ni Aurelia ang susi ng sasakyan at tila may iniisip. Well, napakamot ng ulo si Drake, nagpakita ng nakakahiyang ngiti. Lisensya sa pagmamaneho, mukhang wala talaga siyang. Umakyat ka muna, bibili ako ng grocery. Habang nagsasalita siya, natuon ang kanyang atensyon sa ilang pedestrian sa complex. 3 taon nang makihalubilo rito, pamilyar si Drake sa bawat mukha. At ang ilang mga individual na iyon ay sumulyap paminsan-minsan, halatang walang pakinabang. Sige. Tumanggaw si Aurelia nang hindi nag-iisip. Sa nakalipas na 3 taon, palaging si Drake ang bumibili ng mga pamilihan.
Bakit hindi ako sumama sa iyo? Pagkatapos niyang magsalita ay medyo nahiya siya sa sarili niya. Malamang galit pa sina mama at papa. Try to soothe them, kung hindi, ako na naman ang mapagalitan. Nagkibit balikat si Drake with a helpless expression. Lahat tama. Tumanggaw si Aurelia at tumalikod na para maglakad papasok ng building. Sakit talaga ng ulo ng mga magulang niya. Sa isang iglap, naging yelo ang ekspresyon ng mukha ni Drake. Para siyang naging ibang tao. Sinulyapan niya ang mga hindi pamilyar na mukha sa loob ng complex at humakbang patungo sa kanila. Nandito na siya, bilasan mo. Tinanggal ng lalaking naka-white t-shirt ang upos ng sigarilyo niya at bumunot ng baton mula sa likuran niya. Ang tatlo pang lalaki ay naglabas din ng kani-kanilang armas, paarap kay Drake habang papalapit sila. Body, huwag masyadong. Basag. Bago pa siya makatapos magsalita, sumugod si Drake at dirdiretsong nabali ang braso niya. Bugbugin siya hanggang mamatay. Ang mukha ng puting t-shirt na lalaki ay nabaluktot sa mga ugat na pumipintig, namuo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Kunin mo siya. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Pumalakpak. Inihagis ni Drake ang lalaking hawak niya, sa kamarahas na sinipa ang iba pang sumugod sa kanya. Sa isang kisap mata, napahiga ang apat sa lupa. Sinong nagpadala sa iyo? Yumuko si Drake, walang emosyon ang mukha. Gustong malaman. Kaya mong maghintay sa kamatayan. Bagamat bali ang braso ng lalaking nakaputing t-shirt, mapanghamon pa rin ang tono nito. Tumayo si Drake, mahigpit na ipinatong ang paa sa kabilang braso ng lalaki. Aaron Martin. Sa hilaga ng Morelos City, Aaron Martin. Napaungol ang lalaki sa sobrang sakit. Kinuha ni Drake ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Ovidio Cook, kailangan kong maghanap ka ng isang tao para sa akin. Kanluran ng lungsod, Copper Sparrow Terrace. Ito ang pinakamalaking entertainment venue sa Morelos City, na may pang-araw-araw na cash flow na malapit sa 10 milyon. 3 taon na ang nakararaan, isang taong kilala bilang Aaron Jackson ang pumunta dito mag-isa at binaligtad ang Morelos City. Sa sumunod na 6 na buwan, gumugol si Aaron Jackson ng malaking halaga sa pagtatayo ng Copper Sparrow Terrace. At si Aaron Jackson mismo ay sobrang misteryoso. Kakaunti lang ang nakakaalam kung ano ang hitsura niya, at walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ngunit may isang bagay na malinaw sa lahat, si Aaron Jackson ay may malalim na background. Sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang isang Rolls-Royce sa pasukan ng Copper Sparrow Terrace. Sir, pasok po kayo sa loob. Lumapit ang receptionist kay Drake Hendricks, nakangiting nagsalita. Maaari lamang nilang tretuhin ang mga mayayamang kliyenteng pangalawang henerasyon ng may lubos na pag-iingat. Nandito ako para maghanap ng tao. Si Drake Hendricks ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nakatingin sa omnipresent na mga surveillance camera sa itaas. Sir, pwede ko bang itanong kung sino ang hinahanap mo? Medyo nataranta ang receptionist. Karamihan sa mga pumunta dito ay naghahanap ng kasiyahan at saya. Naghahanap ng tao. Natatakot siya na si Drake Hendricks ay napunta sa maling lugar. Hinahanap ko ang amo mo, kung maaantala ako, ang kahihinatnan ay hindi mo kayang tiisin. Lumingon si Drake Hendricks sa receptionist, dahilan para nanginginig ang gulugad ng huli sa lamig. Para siyang binabantayan ng mabangis na tigre, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso niya. Aaron Martin, may naghahanap sa boss natin. Hindi na nagtagal ang receptionist, agad na pumunta sa front desk at tinawag ang isa sa mga katulong ni Aaron Jackson, si Dominating Tiger. Makalipas ang kalahating minuto. Bumaba mula sa itaas ang isang malaking lalaki na sinundan ng isang dosenang kasambahay. Anak, hinahanap mo ang boss namin. Ang nangingibabaw na hubad na katawan ng tiger ay natato ng isang itim na tigre. Ang boss mo ang hinahanap ko, hindi ikaw. Tumangala si Drake Hendricks sa kanya, ang kanyang mga mag-aaral ay nagpapalabas ng malamig na liwanag. Bata, ang amo natin ay hindi isang taong makikilala lang ng kahit sino. Biglang naging malamig ang boses ng Dominating Tiger. Sabihin mo sa boss mo na puntahan ako. Utos ni Drake Hendricks na may hindi mapag-aalinlangan ng tono. Hey,
Naglakas loob kang kausapin ako, Dominating Tiger, ng ganyan. Sa Moreles City, ang pangalan ng Dominating Tiger ay kilala sa lahat at kinatatakutan ng lahat. Bilang nangungunang tagapagpatupad ni Aaron Jackson, kilalang-kilala siyang walang awa. Bang! Noon lang, sumuntok si Drake Hendricks ng walang anumang babala. Naghahanap ng kamatayan. Ngumisi si Dominating Tiger at naghagis ng sariling suntok. Ngunit pagkatapos, ang kanyang kutis ay biglang nagbago, at siya ay natitised sa likuran. Basag. Isang tunog ng mga bali ng buto ang narinig, na basag na ang buto ng kamay niya sa isang suntok na iyon. Sabihin mo sa boss mo na puntahan ako. Sa isang kisap mata, hinawakan siya ni Drake Hendricks sa leeg gamit ang isang kamay at itinaas ng mataas ang Dominating Tiger. Sino ka? Napuno ng takot ang mga mata ni Dominating Tiger. Anong klaseng halimaw ito, na kayang baliin ang buto ng kamay sa isang suntok? Sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa aking lugar? Isang paus na boses ang nagmula sa hagdanan, na sinundan ng pagmamadaling yabag. Aaron Jackson. Nang marinig ang boses, nasa sabik si Dominating Tiger. Anak, marunong ka bang sumulat ng salitang patay? Sa hagdan. Isang lalaking nakaputi, na may tabako sa bibig, dahan-daang bumaba sa hagdanan. Sa likuran niya, ang siksikan ay nakatayo sa mahigit 100 lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan. Masyado ka bang kinakabahan? Naglakas loob ka pang turuan akong magsulat. Bahagyang tumawa si Drake Hendricks, casual na inihagis ang Dominating Tiger sa lupa. Ha, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin. Ngunit nang maaninag niya ng malinaw ang mukha ni Drake Hendricks, bumagsak ang tabako ng lalaking nakaputing damit mula sa kanyang bibig na may kasamang kalat, sa sahig. Anak, ito si Aaron Jackson ng Moreles City, ikaw ay ina. Smack! Hinampis ni Aaron Jackson si Dominating Tiger sa buong mukha, na nagpatamba sa kanya. Kuya! Hindi na niya napigilan ang excitement sa kanyang puso at napaluhod sa lupa kasabay ng kabog. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit alam na alam niya ito sa kanyang puso. Ibig sabihin, nanumbalik na ang alaala ng dati niyang kuya. 3 taon. 3 taon na siyang nanatili rito, para lang masiguro ang kaligtasan ni Drake Hendricks. Napasinghap ang lahat sa gulat. Sino sa lupa ang binatang ito? Talagang pinatawag niya si Aaron Jackson bilang kuya. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.